Isang binata na nakasuot ng marangal na kasuotan ang nakakita ng isang minotaur sa ibaba ng bundok at nagpasyang habulin ito. Gayunpaman, biglang nagpakita si Sebas, ang kanyang mayordomo, at hiniling sa kanya na bumalik agad sa kastilyo dahil nasawi na si General Dominic. Hindi pa rin alam ni Sebas ang mga detalye at naniniwala siyang malamang na hindi na matagpuan ang salarin. Dahil dito, nais ng binata na matapos ang kanyang misyon sa lalong madaling panahon upang makabalik siya agad sa kastilyo. Dahil dito, mahiwagang sinuotan niya ang sarili ng isang napakahabang itim na roba. Kinwestiyon ng mayordomo ang pagbabagong ito dahil walang tao sa paligid. Ngunit nais ng binata na maging maingat sa lahat ng paraan dahil magdudulot ito ng kaguluhan kung matuklasan ng mga tao na si Arnold Rex Adler, ang ikapitong prinsipe ng Imperyong Adriasia, ay isang adventurer. Noon pa man ay itinuturing na siyang isang walang kwentang prinsipe, isang taong ang talento ay ganap na natatabunan ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit ang totoo ay palihim na kumikilos si Arnold bilang si Silver, isang adventurer na may ranggong SS. Dahil sa kanyang maskara upang mapanatili ang pagbabalat kayo, bumaba siya ng bundok at hinarap ang Minotaur. Nang siya ay inatake, lumilikha siya ng isang mahiwagang bilog na lumilikha ng isang gravitational field. Itinaas ang halimaw at iniwan itong ganap na mahina. Dahil wala siyang oras na masasayang, mabilis na tinapos ni Arnold ang laban, sinira ang kalaban gamit ang isang spell. Kalaunan, sa Adventurers Guild ng Worth, ang imperial capital ng Adriasia, ipinakita ni Silver ang sungay ng Minotaur King at pinahanga ang lahat. Nang matapos ang trabaho, nakolekta niya ang kanyang malaking gantimpala habang nakatanggap ng mga paghanga mula sa iba pang mga adventurer. Pagkatapos ng lahat, si Silver ay isa lamang sa 5 SS rank adventurer sa kontinente, na naglalagay sa kanya sa isang posisyon ng malaking prestihiyo at pagkilala. Para bang hindi pa iyon sapat, kilala rin siya sa pagiging mapagbigay. Habang kumukuha siya ng ilang barya mula sa kanyang sariling bulsa upang ipambayad sa isang round ng inumin para sa mga tao sa guild. Matapos palakpakan palabas, tinanggal ni Arnold ang kanyang adventurer outfit at pumasok sa isang nakatagong portal upang magpatuloy sa pag-arte sa likod ng mga eksena. Ilang minuto ang lumipas sa Imperial Sword Castle, ang ikawalong prinsipe, si Leonard, ay nagluksa sa pagkasawi ni General Dominic dahil ang gusto lang niya ay suportahan ito. Nakatayo sa harap niya, binanggit ni Arnold na madaling bumuo ng mga kakampi ang kanyang kapatid at kinu-question kung sina Eric, Sandra, or Gordon ang maaaring may pananagutan. Sinabi ni Leonard na hindi niya alam at ayaw niyang lumikha ng alitan sa loob ng pamilya. Nauunawaan ni Arnold ang pasipista na paninindigan ng kanyang kapatid, ngunit nagbabala na dapat asahan ni Leonard ang kasawian kung hindi siya sasali sa labanan para sa trono, at ganoon din ang nangyayari kay Arnold mismo at sa kanilang ina. Dahil sa hindi maikakailang katotohanan ito, tinalikuran ni Leonard ang kanyang dating paninindigan at nagpas siyang lumaban para sa pamumuno ng imperyo. Pagkatapos ay idineklara ni Arnold ang kanyang suporta dahil gusto niyang makita ang kanyang kapatid na maging emperador. Gayunpaman, silang dalawa lamang ay hindi kayang lumaban para sa korona. Plano ni Arnold na maghanap ng mga kakampi, bagaman hindi niya inaasahan ang malaking tagumpay dahil ang mga makapangyarihang ministro at maharlika ay nakahanay na sa mga paksayo ng mga nakatatandang prinsipe, na mga kapatid nina Leonard at Arnold. Gayunpaman, inamin ni Leonard na nakikita niya si Arnold na mas angkop na magsuot ng korona. Ngunit walang hangarin si Arnold na maging emperador. Sa kabaligtaran, gusto niyang pakasalan ang isang napakaganda at pinagpalang babae at gugulin ang kanyang mga araw sa pangingisda ng mapayapa sa lilim. Para mangyari iyon, dapat maging emperador si Leonard. Pagkatapos ng pulong na ito, nasa kanyang personal na opisina na, tinanong ni Sebas kung bakit hindi isiniwalat ni Arnold na siya ay si Silver. Ipinaliwanag ni Arnold na ang kanyang lolo sa tuhod ay nahumaling sa sinaunang mahika at nawala ang kanyang katinoan, na naging bawal ang sorcery sa loob ng maharlikang pamilya. Kung isisiwalat niya ang kanyang sarili bilang isang gumagamit ng ganitong uri ng mahika, malaki ang magiging epekto nito sa pagkakataon ni Leonard na makarating sa trono. Itinuro ni Sebas na si Silver ay maaaring maging isang malaking kakampi para kay Leonard dahil sa kanyang reputasyon bilang ang pinakadakilang manlalakbay sa lahat ng panahon. Ngunit naniniwala si Arnold na dapat niyang itago ng kaunti pa ang card na iyon. Sa ngayon, mas maginhawa para sa kanya na manatiling walang kwentang prinsipe.
Dahil nasa paksa sila, tinanong ni Arnold kung mayroong anumang pamilya ng Ducal na hindi kasali sa labanan para sa trono. Sinabihan siyang isa lamang ang nasasakupan, ang pamilyang Kleinert. Hindi sila kasali dahil nagpapakita ang masasamang halimaw sa kanilang teritoryo at hindi nila alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Nais ni Arnold na samantalahin ito at lutasin ang isyu habang inaangkin ni Silver na siya ay ipinadala ni Prinsipe Leonard upang lumikha ng utang mula sa pamilyang Kleiner. Gayunpaman, nagdulot ng pag-aalala si Sebas. Kung ang isang prinsipe ay magpapakilos ng isang adventurer na may ranggong SS, maaaring maging mas maingat ang mga Kleinert na maaaring magdulot ng panganib na malantad ang koneksyon sa pagitan nina Arnold at Silver. Gayunpaman, naniniwala si Arnold na mabuti para sa pamilyang Ducal na manatiling alerto dahil kung alam nila ang tungkol sa kanyang koneksyon kay Silver, kahit ang mga kaaway ay mag-aatubiling kumilos ng hindi nag-iisip. Bukod pa rito, tiwala siyang hindi mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan kung mag-iingat siya. Kaya, nagpasya siyang habulin ang pamilyang ito upang makuha ang kanilang suporta. Bago siya umalis, binalaan siya ni Sebas na ang anak na babae ni Duke Kleinert ay ang Blamuro, ang parehong babae na pinadalhan ng ama ni Arnold ng palamuti sa buhok na may asul na pakpak. Siya ay isang babaeng may walang kapantay na kagandahan. Kaya ang prinsipe ay hindi dapat madala sa kanyang hitsura. Dahil dito, bagamat nararamdaman niyang masyadong binibigyang diin ito ni Sebas, pumunta si Arnold sa mansyon ng Kleinert kung saan siya ay tinanggap ng isang gwardya ng gate na nagdududa na ang isang tunay na adventurer na may ranggong SS ay magpapakita ng hindi sila ipinapalim ng guild ng maaga. Dahil sa hindi paniniwalang siya si Silver, tumanggi ang gwardya na tingnan man lang ang kanyang adventurer card. Kumbinsido na peke ito dahil tumanggi ang gwardya na makipagtulungan, sinabi ni Silver na siya ay ipinadala ni Prinsipe Leonard at nagbanta na sisirain ang reputasyon ng sundalo sa pakikialam sa isang bagay na napakahalaga, ngunit wala rin itong epekto. Sa sandaling ito, nakita ni Arnold ang anak na babae ng duke na binanggit ni Sebas, at sa katunayan ay hindi niya maiwasang humanga sa kagandahan nito. Bagamat sinisikap niyang manatiling nakapokus at iwasang mahulog sa patibong na iyon. Matapos mabigang makapasok sa mansyon, bumalik si Arnold sa kanyang opisina at tinawag si Sebas, na nagpas siyang pumasok sa teritoryo ng Kleinert sa pagkakataong ito bilang si Prinsipe Arnold. Sa ganitong paraan, magagawa niyang mapapanta ang duke upang magmakaawa sa paanan ni Leonard. Hiniling ni Arnold sa mayordomo na ihanda ang kanyang mga gamit sa lalong madaling panahon dahil ang paglalakbay sakay ng kabayo ay aabutin ng 5 araw. Pagkatapos ng panahong iyon, sa wakas ay nakilala ng prinsipe si Duke Elmer von Kleinert, isang lalaking hindi niya nakita simula noong kanyang ika-10 kaarawan. Tungkol sa dahilan ng kanyang pagbisita, hiniling ni Arnold sa Duke na ipahayag ang kanyang suporta kay Prinsipe Leonard bilang pasasalamat. Hindi maintindihan ni Elmer kung ano ang tinutukoy ng pasasalamat na ito, ngunit inakusahan siya ni Arnold na nagpapanggap na hindi niya alam. Nakialam si Sebas, at nahinuha na ang lalaki ay talagang walang ideya kung ano ang pinag-uusapan ng prinsipe. Pagkatapos ay tahasang itinuro ni Arnold na si Prinsipe Leonard ay naghirap na pakilyusin si Silver, isang adventurer na may ranggong SS, sa panahong higit na nangangailangan ng tulong si Leonard dahil sa digmaan para sa trono. Nabigla si Elmer sa revelasyon na ito, ngunit lalong naiirita si Arnold. Kumbinsido na ang lalaki ay nagkukunwaring walang alam, muling ipinaalala sa kanya ni Sebas na maaaring walang alam ang duke at iminungkahing bigyan ng oras ang pamilyang Kleinert upang imbestigahan ang bagay na ito ng mag-isa. Sa huli, ipinagkaloob ni Arnold ang oras na iyon at umalis ang duke sa silid. Nagreklamo si Sebas na tila isang pawang pagkukunwari lamang ito, ngunit itinuro ni Arnold na ang nagtaboy kay Silver ay isang tao mula sa bahay na ito. Sa madaling salita, inilantad lamang niya ang sugat at hindi niya ito ginawa. Bukod pa rito, ikinakatwiran ng prinsipe na kakaunti ang mga isda na maaaring mabuhay sa malinis na tubig, habang ang mga nagpapalabo sa tubig ay palaging kinakailangan. Naniniwala si Sebas na sasaktan ng lalaki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagganap sa papel na iyon. Ngunit kumbinsido si Arnold na mapapalaki nito ang prestihiyo ni Leonard, kahit na masira ang sarili niyang reputasyon. Sa sandaling iyon, bumalik si Duke Elmer kasama ang kanyang anak, ang nagtaboy kay Silver 5 araw na ang nakalilipas.
Ikinatwiran ng lalaki na walang sino man ang mag-aasam na magpapakita ang isang SS rank adventurer mula sa kung saan, kaya inisip niya na ito ay isang panloloko. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang ama na tumanggap ng mga dahilan dahil nabigo ang lalaki sa simpleng gawain ng pagbabantay sa gate noong wala siya. Ipinaalala sa kanya ng anak na sinabihan siyang itakwil ang sinumang naghahanap kay Finn, ngunit hindi naalala ng duke na kasama rito ang pagpapatalsik sa mga SS rank adventurer. Pinutol ni Arnold ang argumento, na sinasabing ang pagkakamali ng lalaki ay responsibilidad din ng duke. Inamin ito ni Elmer at humingi ng paumanhin sa abala. Nang marating niya ang kanyang punto, sinabi ng prinsipe na malamang na hindi na makikipagtulungan si Silver dahil sa insidente at tinanong kung paano ito babawiin ng duke. Inialok ni Elmer ang sarili niyang ulo, ngunit ayaw ni Arnold sa ulo ng matanda, ni ng kanyang walang kwentang anak. Sasabihin na sana niya ang tunay niyang gusto nang magpakita si Finn, ang anak na babae ng duke, at inialok ang sarili upang pagbayaran ang pagkakamali ng pamilya nito. Nabigla si Elmer habang ipinaliwanag ni Finn na nakita niya si Silver sa bintana noong araw na iyon at sa makatuwid ay nabigo rin siya dahil hindi niya sinabi kahit kanino. Nagsimulang magpanik ang buong pamilya at humingi ng awa. Hiniling ni Sebas sa prinsipe na pagaanan ang sitwasyon at ipinaalala sa kanya na magagalit si Leonard kung sisirain ng kanyang kapatid ang relasyon nito sa pamilyang Ducal nang hindi niya nalalaman. Dahil dito, inutusan ni Arnold ang duke na hanapin si Silver upang makapag-usap sila. Maya-maya, tinawag ang sinasabing Silver sa mansyon ng Kleinert at nagbigay ng bahagyang komento tungkol sa walang kwentang prinsipe. Nagpakilala si Finn von Kleinert, ngunit sinabi ng adventurer na nagkita na ang kanilang mga mata 5 araw na ang nakalipas. Humingi ng tawad ang babae, ngunit hindi ito tinanggap ni Silver. Sinabi niya na narinig niya na nagmamalasakit ang Kleinert Duce sa mga tao nito, na ngayon ay tila hindi totoo, dahil nabigo silang makatanggap ng isang may kakayahang manlalakbay upang harapin ang banta na nananakot sa mga taga-nayon. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ni Silver na isasagawa pa rin niya ang misyon. Ngunit una, kailangan niyang kumpirmahin kay Prinsipe Arnold kung nakuha niya ang suporta ng duke. Sumagot si Arnold na walang ipinangako si Elmer Kleinert. Kaya, pinatibay ni Silver ang reputasyon ng prinsipe bilang walang kakayahan, idinagdag na hindi siya kapantay ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat makuha ni Arnold ang buong kooperasyon ng duke, kung hindi ay hindi niya tatanggapin ang misyon. Nangako naman si Arnold na kukunin ang suportang iyon at hiniling sa adventurer na huwag pansinin ang insidente at puksain ang mga halimaw. Ang katotohanan na yumuko ang prinsipe, bilang isang miyembro ng maharlikang pamilya, ay nagpapakita kay Finn bilang isang gawa ng malaking pagpapakumbaba, lalo na't ang misyon ay itaboy ang mga halimaw na nagbabanta sa nasasakupan ng kanyang ama. Sa bawat sandali, binibigyang diin ni Silver na hindi niya gusto or pinagkakatiwalaan ang prinsipe. Ngunit kinumpirma pa rin niya ang kanyang pakikilahok sa misyon upang parangalan ang kanyang tungkulin bilang isang adventurer na hindi maaaring payagan ang mga halimaw na malayang gumala. Gayunpaman, iginiit niya na kumbansihin ni Finn ang kanyang ama na lubos na suportahan ang pagsisikap, kung hindi ay hindi ito gagana. Pagkatapos ng pag-uusap, pumasok ang anak na babae ng duke sa karwahe, umaasang makukumbansi niya ang kanyang ama. Bago pumasok ang prinsipe, kinwestiyon ni Sebas ang paggamit ng mahika ng ilusyon na pinanatili ni Arnold upang makausap ang kanyang sarili, bagamat inamin niya na gumana ito sa huli. Sumakay si Arnold sa sasakyan at sinimulan ang paglalakbay kasama si Finn von Kleinert na nagpasalamat sa kanya sa pagyuko ng kanyang ulo upang humingi ng tulong para sa mga tao ng duke. Ayon sa kanya, ganap nitong binago ang paraan ng pagtingin niya sa kanya. Muling pinagtibay ng lalaki na ginawa lamang niya ito para sa kanyang sariling kapakinabangan, ngunit sumagot si Finn na mas gusto niyang manatili sa ilalim ng impresyong iyon. Ang alindog sa paraan ng kanyang pagsasalita ay nagpapaalala kay Arnold ng isang mahalagang sandali mula sa kanyang pagkabata nang manood siya ng meteor shower. Pagkatapos ng paglalakbay, nakarating sina Arnold at Sebas sa lokasyon ng pagsalakay ng halimaw. Dahil matagal nang kilala si Arnold, naunawaan ni Sebas na naalala ng lalaki ang sandaling iyon at ipinapalagay na ang emosyong naramdaman niya noong meteor shower ay muling nagising sa ngiti ni Miss Finn. Binaliwala ito ni Arnold bilang kalokohan, bagamat malinaw na apektado siya ng babae. Bumalik sa mahalaga,
Ipinaliwanag ng Butler na isang grupo na binubuo ng 2 A-rank adventurer at 4 na B-rank adventurer ang ipinadala, ngunit hindi nila nagawang itaboy ang mga mananakop. Alam ni Arnold na mahina lamang ang slime, ngunit patuloy silang ipinapanganak mula sa isang inang slime. Kaya, dapat alisin ang pinagmulan upang matigil ang siklo. Tinanong ni Sebas kung paano ito ipapaliwanag ng binata sa mga adventurer na tumanggap na sa misyon. At nangako si Arnold na makakahanap siya ng paraan. Hindi kalayuan doon, isang grupo ng mga adventurer na pumapaslang ng ilang slime ang nilapitan ni Silver. Ipinakilala ng pinuno ng koponan ang kanyang sarili bilang si Abel na isang A-rank na sa kanyang isipan ay dapat makita bilang walang kwenta sa isang adventurer na kasing taas ng lalaking nakatayo sa harap niya. Pagkatapos ng formal na pagbati sa pagitan ng dalawa, sinabi ni Abel na narinig niya ang tungkol kay Silver mula sa Duke. Pero kung tatanggapin niya lang ito at isusuko ang misyon, hindi siya mabubuhay bilang isang adventurer. Sa kabilang banda, naiintindihan din niya na ang isang taong kapantay ni Silver ay hindi kailanman mahihirapan na makakuha ng mga misyon. Naiintindihan ni Silver ang hindi pagkasya ng kanyang kasama, ngunit iginiit niyang harapin nila ang isang sitwasyon na nagdulot ng pagkabalisa kay Abel. Sinabi ng babaeng nasa tabi niya na medyo lumaki na ang mother slime at umaatres na ang kanilang koponan dahil hindi pa sila nakakagawa ng anumang nakakasawi na pinsala. Bilang tugon, sinabi ni Silver na ayos lang kung ayaw nilang makialam sa misyon, ngunit hiniling niya sa kanila na iulat ang sitwasyon sa guild at mag-issue ng isang kahilingan para sa emergency. Pagkatapos ay tatanggapin niya ang misyong iyon at babalik sa laban. Kung mapapaslang ni Abel at ng kanyang mga kasama ang lahat ng slime, hindi makikialam si Silver, ngunit hiniling na iwan na lang sa kanya ang mother slime. Dahil alam niyang wala silang sapat na firepower para malampasan ang mother slime, ibinigay ito ni Abel sa kanyang kapwa adventurer at sa huli ay pinuri ng ranggo ng SS para sa mga serbisyong ibinigay. Dahil dito, sa pamamagitan ng isang serye ng mga salita tungkol sa paghatol ng apoy ng Diyos, sinimulan ng makapangyarihang adventurer na tumawag ng isang sinaunang mahika na nag-iiwan sa iba na namangha. Gamit ang kanyang malawak na talento, mahusay siyang gumamit ng mga armas at nagpaputok ng isang sinag ng apoy na napakalakas at napakatindi na pumaslang sa mother slime at lahat ng kanyang mga supling. Hindi makapaniwala, sinabi ni Abel na si Silver ang dapat na magulat dahil siya ang tunay na bayani na nagligtas sa Duke. Ngunit ang SS rank ay walang interes na maging bayani at iginiit na sila ang pumalit sa kanya. Matapos ang kanyang misyon, umuwi si Arnold at tinanggal ang kanyang maskara, hindi napansin na si Finn ay nasa kanyang pribadong opisina, na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanya. Tinanong ng lalaki kung bakit pumasok ang babae sa silid na iyon, at sumagot siya na gumawa siya ng ilang matatamis para sa prinsipe. Ngunit nang mapansin niyang wala ito roon, nagpasya siyang iwanan ang mga ito sa mesa. Alinman dito, ngayong alam na ni Finn ang sikreto, hindi siya basta-basta hahayaang umalis ni Arnold. Sa malakas na boses, sinabi ng dalaga na hindi niya kailanman sasabihin kahit kanino na si Silver ay si Prinsipe Arnold. Mabuti na lang at nilagyan ni Arnold ng soundproof ang silid, para hindi marinig ng mga tao sa labas ang anumang usapang ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung naisip ba ni Finn na may magagawa siya para manahimik ito. At sumagot ang marangal na babae na imposible, ngunit kung sakaling mangyari iyon, tiyak na dahil wala nang ibang pagpipilian ang prinsipe. Kung ganoon nga, tinanggap niya ang parusa. Hindi maintindihan ni Arnold kung kailan nagsimulang magtiwala sa kanya ng husto ang babaeng ito. At ipinaliwanag niya na kung babalik siya mula sa ekspedisyon, nangangahulugan ito na natalo niya ang halimaw at naging bayani na nagligtas sa Duke, isang taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Ngayon, kung si Arnold ay si Silver, kung gayon ang lahat ay dapat na isang mahusay na ginawang kilos para magpanggap na hindi. Kahit na ang pag-uusap nila sa isa't isa noong araw na iyon. At kung ginagawa niya ang lahat ng ito araw-araw dahil lamang kay Leonard, kung gayon ay dapat siyang maging isang mabait na tao. Sinabi ni Arnold na ang tanging taong nakakaalam ng sikreto ay si Sebas, at hindi niya kailanman sasabihin kahit kanino, tulad ng inaasahan niyang gagawin din ni Finn. Gayunpaman, ang isang mahalaga at maingat na itinatagong sikreto ay nag-iiwan pa rin sa kanya ng pagkabalisa, at nagbigay siya ng ilang matalas na salita laban sa babaeng nakatuklas ng lahat.
Nang mapagtanto na tumataas ang tensyon, nagpa siya si Finn na umalis at gumawa ng tsaang chamomile upang pakalmeyan siya. Kalaunan, sa harapan ni Prinsipe Arnold, tinanggap ni Duke Elmer si Abel sa kanyang tahanan upang gantimpalaan siya pagkatapos makumplito ang mahirap na misyon. Una, inabutan niya ang grupo ng isang asol na supot bilang isang kilos, bahagi ng kabuoang gantimpala. Gayunpaman, tapat na sinabi ni Abel na hindi sila ang nakalutas sa sitwasyon, kaya sapat na ang unang gantimpala. Humingi ng paumanhin sa hindi pagtatapos ng trabaho gamit ang kanilang sariling mga kamay, at nangako siyang sa susunod ay iba na ang mangyayari. Nang umalis ang mga manlalakbay, ipinahayag ni Elmer ang kanyang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng prinsipe para sa duke. Kaugnay nito, hiniling ng binata sa duke na pasalamatan si Leonard dahil ang pagpunta ni Arnold kasama si Silver ay dahil sa kahilingan ng magiging hari. At dahil doon, opisyal na idineklara ni Elmer ang kanyang suporta sa kampanya ni Prinsipe Leonard para sa trono. Dahil sa tuwa, inanunsyo ni Arnold na si Leonard ay itinatag na ngayon ang kanyang sarili bilang pang-apat na puwersa sa likod ng kanyang kapatid na babae at dalawang kapatid na lalaki. Hindi itinago ni Elmer ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagiging nahuhuli sa iba sa tunggalian ng kapangyarihang ito. Inamin ni Arnold na maislan ang sitwasyon at sinabing naghahanap siya ng mga mararangal na kakampi, ngunit dapat itong gawin ng maingat dahil kailangan niya ng mga mapagkakatiwalaang tao na sasali sa paksayon. Nang hinga ng mungkahi upang palakasin ang alyansa, nilinaw ni Elmer na nais niyang pakasalan mismo ng kanyang anak na babae si Arnold. Labis na nagulat ang duke matapos makipag-usap sa kanya upang matuklasan kung gaano siya nagpapasalamat at humahanga sa kanya. Bukod pa rito, kilala siya bilang ang Blue Moon dahil sa asol na palamuti ng sigol at kinikilala siya kahit sa maharlikang kabisera. Kaya tiyak na magiging kapaki-pakinabang siya. Nang makita si Elmer na lumalapit na parang isang taong nagpipilit na magbenta ng isang bagay, umatras si Arnold. Hindi komportable sa kung paano ito pinag-uusapan ng lalaki. Tinanong niya kung talagang hindi alintana ng matanda. At kahit umiiyak, sumagot siya na ito ang hiling ng kanyang anak na babae. Kahit na nakikita pa rin niya ito bilang isang bata, lumipas na ang panahon. At ngayon ay lumaki na si Finn bilang isang dalaga. Pagkatapos sumakay si Finn sa karwahe upang umalis sa isang paglalakbay kasama si Arnold. Naroon ang kanyang pamilya upang magpaalam sa duke at sa kanyang kapatid, na mas naging emosyonal pa sa panahon ng pamamaalam. Habang paalis ang karwahe, sinigaw ng lalaki ang kanyang pangalan na parang siya ay dadalhin palayo. Sa simula ng paglalakbay upang basagin ang katahimikan, inamin ni Finn na wala siyang partikular na talento, ngunit umaasa pa rin siyang makakatulong sa anumang paraan mula ngayon. Gayunpaman, nag-aalala si Arnold tungkol sa ibang bagay at ayaw itong pag-usapan. Ang totoo ay nasa isang pakikibaka sila para sa trono. Ang uri ng tunggalian na karaniwang kinasasangkutan ng maraming pagdanak ng dugo. Dahil doon, kung gusto ni Finn na bumalik, ngayon na ang oras. Sinabi niyang naiintindihan niya ang mga kahihinatnan, ngunit iginiit niya na ang kanyang layunin ay maging kapaki-pakinabang sa paglalakbay na ito. Bukod pa rito, kung mananatili siyang malapit, mas madaling bantayan ang mga bagay-bagay, nahahayaan si Arnold na kumilos ng malaya at gawin ang mga kailangang gawin. Sa totoo lang, mas magiging panatag siya kung mananatili si Finn sa bahay, malayo sa gulo. Pagkalipas ng 5 araw sa kabisera ng Imperial Sword Castle, nagbiro si Leonard sa kanyang kapatid, na sinasabing alam na niya na mayroon siyang mahahalagang koneksyon. Ngunit ang pagkakaroon ng malapit na relasyon kay Silver ay mas nagpapataas ng kanyang antas. Humingi ng paumanhin ang nakatatandang kapatid sa pagbubunyag nito ngayon. Ngunit naniniwala si Leonard na may mga dahilan si Arnold. Gayunpaman, sa kabila ng mahusay na trabaho ni Silver, hiniling ni Arnold sa kanila na maghintay bago siya lubos na pagkatiwalaan, dahil hindi pa ibinunyag ng SS rank adventurer ang kanyang mga dahilan sa pagtulong. Inamin ni Leonard na gusto niya itong makilala balang araw. Ngunit ipinaliwanag ni Arnold na dahil nilapitan siya ng adventurer sa halip na ang kanyang kapatid, malamang na ayaw pa niyang direktang makipag-ugnayan kay Leonard. Sa anumang kaso, ang resulta ng misyon ay sinusuportahan na ngayon ni Duke Elmer ang kanilang kampanya, at naniniwala si Leonard na isa itong mabuting tao. Hindi nagustuhan ni Arnold ang komentong iyon at itinuro kung gaano ka-optimistiko ang kanyang kapatid.
Pagbalik sa paksa, sinabi ni Leonard na narinig niya na may pinadala si Elmer at tinanong kung sino ito. Sa sandaling iyon, tinawag ni Sebas si Finn. Dumating siya na may lahat ng alindog at kagandahan ng isang ginang na sinanay para dito mula pagkabata. Yumuko, ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing isang malaking kasiyahan na makilala ang magiging hari. Magalang din na ipinakilala ni Leonard ang kanyang sarili at sinabing isang karangalan na salubungin ang Blue Moon. Itinuro ni Finn na tila napakabait ni Leonard batay sa sinabi ni Arnold tungkol sa kanya. Tila naantig ang binatang prinsipe na nagsalita ang kanyang kapatid tungkol sa kanya at tinanong kung ano talaga ang sinabi at sinamantala ni Finn ang pagkakataong ibunyag ito habang nag-iinuman. Ilang minuto ang lumipas, pagkatapos may hain ang mga inumin, natuwa si Leonard sa sinabi tungkol sa kanya habang pinasasalamatan niya ito sa pagbisita. Nagkomento siya na tila isang napakatalinong tao ang ginang. Pagkatapos ay tinanong ni Leonard ang kanyang kapatid kung paano niya balak na makipagtulungan si Miss Finn sa kampanyang ito at ipinaliwanag ni Arnold na siya ang hahawak sa negosasyon ng paksayon. Bukod pa rito, sisiguraduhin nilang laging malapit ang anak na babae ng duke para ipakita sa lahat na sinusuportahan sila ni Elmer. Tinanong ni Arnold kung makakakuha pa ba ng mga bagong kakampi ang kanyang kapatid, ngunit tila hindi mapakali si Leonard dahil ang mga maaaring maging kapaki-pakinabang ay sangkot na sa ibang mga paksayon. Sinabi ni Finn na hindi niya masyadong naiintindihan ang nangyayari sa kabisera, kaya gusto niyang malaman ang higit patungkol sa tatlong karibal ni Prinsipe Leonard sa laban para sa trono. Tinanong ni Leonard kung bakit hindi sinabi sa kanya ng kanyang kapatid ng mas maaga, at nagkibit-balikat si Arnold, sinasabing sawa na siya sa mga random na tanong niya. Humingi ng paumanhin si Finn sa kanyang pag-uugali, ngunit tiniyak sa kanya ni Leonard na hindi sisagot ang kanyang kapatid kung hindi niya naakit ang kanyang pagkagalit. Ngumiti si Finn, iniisip ang kanyang sarili bilang palakaibigan, ngunit pinutol siya ni Arnold sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya lang ang nagdudulot ng sapat na gulo kaya hindi niya siya maaaring balewalain. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang unang karibal sa labanang ito para sa pamumuno ng kaharian. Isa sa kanila ay ang pangalawang prinsipe, si Eric Rex Adler, 28 taong gulang. Kilala sa pagkakaroon ng maraming opisyal sibil sa kanyang tabi. Ang kanyang alyansa ay kilala bilang pangkat ng kaalaman. Ang isa pa ay ang ikatlong prinsipe, si Gordon Rex Adler, 26 na taong gulang. Siya marahil ang pinakamalakas na tao sa kaharian hanggang sa punto na direktang nakikilahok siya sa mga labanan at kilala sa kanyang pangkating militar. Panghuli, ang pangalawang prinsesa, si Sandra Rex Adler, 22 taong gulang, ay may talento sa mahika. Kinokolekta ni Sandra ang suporta ng lahat ng mga salamangkero ng imperyo. Ito ang tatlong miyembro ng maharlikang pamilya na nag-iipon ng lakas at impluwensya upang angkinan ang korona. Nauunawaan ni Leonard na ang tatlong kalaban ay may matibay na base at ang kanyang sariling pangkat ay malayong nahuhuli sa bagay na iyon simula nang magsimula ang tunggalian 3 taon na ang nakalilipas. Labag sa loob na sumang-ayon, idinagdag ni Arnold na nagsimula ang lahat ng masawi ang kanilang nakatatandang kapatid na si Wilhelm sa larangan ng digmaan. Naalala ni Finn na narinig niya ang kwentong ito mula sa kanyang ama na kung buhay pa ang matalinong unang prinsipe, walang digmaan ngayon. Gayunpaman, kahit gaano pa ito kalupit, pinagtitibay ni Arnold na wala na ang kanyang kapatid at ang tanging paraan para mabuhay sila ay sa pamamagitan ng paggawa kay Leonard bilang susunod na emperador. Nagpakita si Leonard ng kaunting kawalan ng kapanatagan tungkol sa pagtanggap ng isang napakalaking responsibilidad, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang kapatid na kaya niya itong gawin. Sa sandaling iyon, si Marie, ang katulong ni Leonard, ay naghatid ng isang liham na lalong nagpabalisa sa kanya. Total, si Count Sefrid ay nasa panig ni Sandra at si Baron Bormann ay nasa panig ni Gordon, posibleng may malaking halaga ng pera na kasama sa mga negosasyong iyon para bigyang katwiran ang kanilang suporta. Dahil ang kanyang mga kapatid ay may koneksyon sa mga pangunahing mangangalakal, walang paraan para makipagkumpetensya sa kanila sa pananalapi. Gayunpaman, upang hindi tuluyang masira ang mood, sinabi ni Leonard na ang prestihiyosong Duchy of Kleinert ay nasa panig pa rin nila, at nangako si Finn na gagawin niya ang kanyang makakaya. Umalis si Arnold upang magpahinga dahil ang kanyang ibabang bahagi ng likod ay nasa masamang kondisyon, at silang dalawa ay nagbiro na umaarte siya na parang 75 taong gulang.
Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Finn sa opisina ni Arnold na nakasuot ng salamin, iniisip na sapat na itong pagbabalat kayo para galugarin niya ang kabisera. Dahil hindi nasiyahan si Arnold sa nakakatawang pagbabalat kayo na ito, nakasuot na siya ngayon ng isang balabal na may hood at ipinaliwanag na ideya ng kanyang butler na makita niya ang lungsod. Sabi ni Arnold, hindi ito posible dahil kakailanganin niya ng mga bodyguard, ngunit ayon sa kanya, sinabi ng kanyang mayordomo na hindi kakailanganin ang mga bodyguard kung sasama si Prinsipe Arnold sa kanya. Hindi alam ni Arnold kung paano niya mas magagalit sa kanyang mayordomo sa sandaling iyon, ngunit dahil wala siyang pagpipilian, pumayag siya. Bago umalis, tinanong ng prinsipe kung nakakatanggap ba ang anak na babae ng duke ng mga panukala para sa pagpupulong, ngunit sa kasamaang palad, wala pa siyang anumang pag-unlad sa bagay na iyon. Sa kaibuturan, alam ni Arnold na si Finn ay isa sa mga paborito ng kanyang kamahalan sa imperyo, kaya walang sino man ang susubukang lumapit sa kanya ng ganoon kadali. Kalaunan, sa simula ng kanilang paglabas, kumilos si Finn na parang bata, nagtatanong tungkol sa lahat ng bagay sa paligid niya. Natuklasan niya ang isang tindahan na sinusuri ang presyo ng mga mahiwagang artifact at armas at napansin din ang amoy ng isang halamang gamot na napakapait. Nagkomento siya na tila alam ni Prinsipe Arnold ang lahat, ngunit hiniling niya na tawaging Arnold dahil ayaw niyang makaakit ng atensyon. Nakita ito ni Finn bilang tanda ng pagiging malapit at naging emosyonal. Pagkatapos nito, bumili sila ng sandwich para kainin sa plaza, at ipinaliwanag ni Arnold na ang kahangahangang pader sa malapit ay ang lugar ng pagsasanay ng sundalo. May kakaibang lasa si Finn at tinanong kung anong uri ng keso ito. Sinabi ni Arnold na ito ay mula sa isang lesser minotaur para lang mang-asar sa kanya, ngunit itinuwid niya ang sarili at sinabing keso ng kambing ito. Nang makita ang dalawang batang naglalaro ng mahika sa plaza, sinabi niyang ginagawa niya rin ito noong bata pa siya nang tumakas siya sa kastilyo. Ngunit ang paksang ito ay agad na nagpaalala sa kanya na noong panahong iyon ay may isang batang babae na nagpapahirap sa kanyang buhay. Sa totoo lang, inamin ni Finn na naiinggit siya sa kanya dahil kakaunti ang kanyang mga kaibigan mula pagkabata. Bilang tugon, sinabi ni Arnold na mula ngayon ay maaari na siyang makipagkaibigan sa sino mang gusto niya, ngunit pinayuhan siyang mag-ingat sa kung sino ang mabuti or hindi sa mundong ito. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na pagkakaibigan ay tumatawid sa hadlang ng panahon at lubhang mahalaga. Sasabihin na sana ni Finn na itatago niya ang mga salitang iyon sa kanyang puso magpakailanman. Ngunit ang tunay na nangyari ay aksidenteng nalagyan ng mahika ng tubig ng mga bata ang kanyang katawan at labis siyang napahiya. Dahil doon, hinayla siya ni Arnold papasok sa isang tindahan ng damit dahil hindi pa naman siya nagkaroon ng kalayaang magdesisyon sa buhay niya. Hindi na nga siya makapili ng isusuot at tinanong kung may ideya si Arnold, kaya nagrekomenda siya ng puting damit na malapit sa fitting room. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Finn ang damit para subukan. Habang patuloy na iniistorbo ng may-ari ng tindahan ang prinsipe, na sinasabing, bihira lang makakita ng kamahalan na may kasamang babae. Lumabas ang dalaga sa fitting room na may nakakaantig na alindog. Gayunpaman, sinikap ni Arnold na huwag magpakita ng anumang pagmamahal. Kaya, tiningnan siya ng may-ari ng tindahan na may ekspresyong parang Buzz Lightyear, alam mo na kung sino. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ni Arnold na si Sebas ang bahala sa pagbabayad, binati ng mga ngalakal ang dalawang ito ng swerte sa kanilang paglabas. At ang komentong iyon ay nagpawala ng kanilang katahimikan. Pagkatapos ng pagbili, naglibot ang dalawa sa lahat ng lugar na itinuturing ni Arnold na interesante, at sa pagtatapos ng hapon, inanunsyo niya na oras na para umalis. Gayunpaman, tinanong ni Finn kung maaari ba siyang bumili ng cheese bread sa panaderia, para dalhin, at pinayagan ito ng lalaki. Sa kalagitnaan nito, isang nakakainis na lalaki na nagngangalang Guido von Halsworth, anak ni Duke Halsworth, ang nagpakita. Tinawag si Arnold na isang prinsipe na walang kwentang talunan, na sinasabing nakilala niya ang hindi kanais-nais na hitsura ng kawawang prinsipe habang dumadaan ito. Hindi siya pinansin ni Arnold, na malinaw na mas nakakasakit sa kanya kaysa sa kanyang mga pang-iinsulto sa isa pang binata. Idiniin ni Guido ang kanyang setro sa paa ni Arnold at sinabing dudurugin niya ang mukha nito, kahit na walang magmamalasakit sa isang walang kwentang prinsipe. Sa kabilang banda, iniisip ni Arnold na maaaring nakilala siya dahil si Leonard ay naging sikat nitong mga nakaraang araw.
Pagkatapos ay sumigaw si Guido na si Arnold ay hindi si Leonard at walang magsasabi na ang isang taong Guscausen ay maaaring maging bahagi ng maharlikang pamilya. Dahil dito, hinampas ng anak ng duke ang binti ni Arnold gamit ang setro, at hindi niya itinago ang sakit. Agad na pumasok si Finn, ininsulto ang lalaki dahil sa kanyang pagiging malupit. At matapos tawaging isang utusan, tinanggal niya ang kanyang hood at ipinakita ang kanyang sarili bilang ang Blue Moon. Nagsimulang magpawis ng malamig si Guido at ang kanyang mga kasama. Habang ikinalulungkot ni Finn na ang marangal na si Duke Halsworth ay may isang kaawa-awang anak, isa na hindi man lang marunong rumspeto sa pamilya ng imperyo. Sa huli, at pinakamahalaga, tinanong ni Finn kung talagang iniisip niya na lalabas ito kasama si Prinsipe Arnold. Dahil doon, inayos lang ni Arnold ang kanyang buhok at sinamantala ang pagiging katulad niya ng kanyang kapatid, nagpanggap na si Leonard. Nahulog si Guido sa pagpapanggap at napagtanto niyang mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaakala. Nang inag ang anak ng duke habang sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi ito ang iniisip ni Leonard. Habang sinamantala ni Arnold ang pagkakataong sabihin na alam niya ang lahat ng ginagawa ni Guido sa kanyang kapatid. Gayunpaman, dahil hiniling ni Arnold na huwag siyang gumawa ng kahit ano, magalang na hiniling ng prinsipe na umalis agad ang anak ng duke. Nang umalis si Guido kasama ang kanyang mga kasama, sinabi ni Arnold na dapat hinayaan na lang ni Finn na saktan siya ng libre dahil makakasira lamang iyon sa kanyang reputasyon. Ngunit ngayong tumugon na ang babae, malamang na magkakaroon ng puot ang lalaki kina Finn at Leonard mula ngayon. Bukod doon, dahil sa impormasyong nagmumungkahi na nagpapanggap si Leonard bilang si Arnold, nagiging mas mahirap para kay Arnold na kumilos ng palihim. Sa makatuwid, hiniling niya sa babae na huwag kumilos ng mag-isa kung maaari itong makapinsala sa paksayon. Gayunpaman, alam din ni Arnold na kumilos si Finn ng may pinakamabuting intensyon. Kaya, sa personal na antas, pinasalamatan niya ito para sa tulong at pagmamalasakit. Naantig, nangako si Finn na hindi na siya kikilos ng ganoon sa susunod. At dahil hindi maintindihan ng lalaki ang ibig niyang sabihin sa susunod, tinanong niya kung maaari ba nitong ipakita sa kanya muli ang lungsod sa ibang araw. Kung gayon, plano rin ni Arnold na magbalat kayo. At natuwa ang dalaga na tinanggap nito ang imbitasyon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap sina Leonard at Arnold ng mga utos na dumalo sa isang pagpupulong ng mga matataas na ranggong basalyo, kabilang ang kanilang mga kapatid, na maaaring makatanggap ng ilang uri ng abiso mula sa kanilang ama, at inisip ng parehong lalaki na hindi ito magiging maganda. Kaya, nang pumasok sila sa silid ng trono, sa wakas ay tinipon ng kanyang kamahalan ang lahat ng kanyang mga anak para sa kung ano ang darating. Ang pangalan nito ay Johannes Rex Adler, ang ika-31 emperador ng Adricium. Sa kanyang tabi, sinimulan ni punong ministro Franz Sebak ang pagpupulong, ipinakikilala ang mga miyembro nito. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas at ikalawang prinsipeng si Eric, ang pangalawang prinsesang si Sandra, ang pangatlong prinsipeng si Gordon, ang pang-apat, si Trugot. Ang panglima si Carlos, ang pang-anim si Conrad, ang pang-pito si Arnold, ang pang-walo si Leonard, ang pang-siyam si Henrik, ang pangatlong prinsesa si Krista, at panghuli, ang pang-sampu, si Prinsipe Rupert. Ayon sa punong ministro, bukod sa marshal ng imperyo na nagtatanggol sa hangganan at sa unang prinsesa, si Leilot, lahat ng prinsipe at prinsesa ay naroroon. Tungkol sa dahilan ng biglaang pagpapatawag na ito, hiniling ni Gordon na ipadala sa labanan. Kung ito ang nais ng inyong kamahalan, sinabi ni Sandra na ang malaking tao lamang ang nakakaalam kung paano magsalita tungkol sa ganoong bagay. At sumagot ang prinsipe na ang isang mahinang maliit na salamangkero ay hindi kailanman maiintindihan na ang pinakadakilang kaluwalhatian ng isang mandirigma ay ang makamit ang tagumpay sa digmaan or masawi sa pagsubok. Panghuli, humingi ng paumanhin si Eric sa kamahalan para sa kawalan ng magandang asal ng kanyang mga kapatid. Tumawa ang emperador habang naniniwala siyang ang kompetisyon ay isang magandang bagay dahil sa ganitong paraan niya inupo ang trono. Sinamantala ang sandaling ito, sinabi niya na ang layunin ng pagpupulong na ito ay tiyak na upang magkumpetensya ang magkakapatid sa isa't isa. Natuwa si Gordon sa posibilidad na ito ay isang paligsahan ng lakas. Ngunit ipinaalala sa kanya ng emperador na ang mandirigma ay may 10 taong gulang na nakababatang kapatid na lalaki, kaya malinaw na hindi ito magiging ganoong uri ng kompetisyon.
Sa katunayan, balak ni Johannes na buhayin muli ang pagdiriwang ng pangangaso ng mga kabalyero. Gaya ng naaalala ni Eric, sa pagdiriwang na ito, ang bawat unit ng Night Order ng Imperial Guard ay maglalaban-laban batay sa pambihira at laki ng mga halimaw na kanilang hinuhuli. Itinuro ng punong ministro na ang ganitong uri ng kaganapan ay mas karaniwan noon kapag mas maraming halimaw ang namumugad sa teritoryo. Ngunit habang nagpapakita ang mas maraming bihasang adventurer, unti-unti itong tumigil. Nagtatanong din si Eric kung ang kompetisyong ito ay maaaring makagambala sa mga adventurer dahil kakailanganin nito ang kanilang trabaho. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Franz na ang lahat ay napagkasunduan na sa pagitan ng magkabilang panig dahil ang mga adventurer ay nalulula at nangangailangan ng tulong sa pag-alis ng mga sobrang halimaw mula sa mga nakaraang araw. Gayunpaman, dahil ito ay isang kompetisyon sa ganitong laki, nais malaman ni Gordon kung ano ang magiging premyo. Bilang tugon, tinanong ng emperador kung ano ang gustong matanggap ng kanyang anak, at direktang sumagot siya na gusto niyang maging prinsipe ng korona at balang araw ay magmana ng trono. Muling tumawa si Johannes sa sinseridad ng prinsipe habang nakasimangot si Sandra at nagkomento si Eric na masyadong talunan ang kanyang kapatid para humawak ng ganoong posisyon. Sa anumang kaso, nilinaw ng emperador na hindi niya maaaring magpasya kung sino ang kanyang tagapagmana sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, isang bagay na alam na ng kanyang mga nakatatandang anak dahil ang paggawa ng isang mahalagang desisyon batay sa isang kaganapang tulad nito ay gagawing katawa-tawa ang adrayom sa iba pang mga kaharian. Sa katunayan, balak ni Johannes na ibigay ang sumusunod na posisyon sa mananalo sa pagdiriwang, ang pagiging planetary ambassador. Dahil dito, ang kamahalan ang magpapasya kung aling night unit ang sasali sa bawat kakompetensya. Kaya, maaari silang magsama-sama sa labanan or manatili sa base habang naghihintay ng karagdagang balita. Gayunpaman, kahit na hindi ito ang titulo ng tagapagmana, ang posisyong ito ay lubos na kanais-nais para sa sinumang miyembro ng maharlikang pamilya na may ambisyon. Kaya, ang anunsyo ng emperador ay nagdulot ng matinding reaksyon sa mga prinsipe at prinsesa. Habang paalis sila sa pulong, may isang bagay na hindi si Leonard, ang pagiging ambisyoso. Sa katunayan, iniisip pa nga niya na si Arnold ang dapat maging susunod na planetary ambassador. Ngunit hindi naniwala si Arnold kahit isang segundo na mapapanatili niya ang magandang relasyon sa ibang mga bansa. Kaya, gaya ng dati, ipinahayag niya ang kanyang suporta para sa kanyang nakababatang kapatid. Si Leonard naman ay hindi masaya sa pakikipagkompetensya sa kanyang sariling mga kapatid. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay susuko na siya. Sa kabaligtaran, may mga taong sumusuporta sa kanya. At nais ni Leonard na pasanin ang responsibilidad na ito sa abot ng kanyang makakaya, lalo na dahil maaaring hindi sila magkaroon ng magandang kinabukasan kung ang kompetisyong ito ay hindi mapanalunan hindi lamang niya, kundi pati na rin ang lahat ng nasa kanyang tabi. Bilang isang mabuting pinuno, alam na alam ni Leonard na wala siyang ginagawa ng mag-isa at umaasa sa mga tapat at mahuhusay na tao upang makamit ang kanilang mga ibinahaging layunin. Kalaunan sa kanyang opisina, sina Arnold at Sebas ay tila hindi gaanong optimistiko kaysa sa binatang si Leonard. Sa totoo lang, naniniwala silang nasa panganib sila sa pagdiriwang na ito. Gayunpaman, naniniwala si Finn na ito ay isang magandang pagkakataon para kay Leonard na makakuha ng higit na pagkilala. Sumang-ayon pa nga si Arnold, ngunit nangangamba na maaaring mangyari ang kabaligtaran at tuluyang masira sila. Total, kung sina Sandra, Eric, or Gordon ay magiging embahador, anumang pagkakataon na maging hari si Leonard ay matatapos na, nauunawaan ni Finn na mas seryoso nga ang sitwasyon. Habang itinuturo ni Sebas na kahit ang mga kabalyero ay tila hindi alam ang tungkol sa kompetisyong ito, kaya malamang na ang emperador ang nagdesisyon nito ng mag-isa or kasama lamang ang kanyang pinakamalapit na mga tauhan. Sa palagay ni Arnold, ang kompetisyon ay depende sa kakayahan ng mga kandidato at sa kanilang swerte sa pakikipagtagpo sa isang bihirang halimaw, na mangangailangan ng hindi maisip na pagsisikap mula sa mga mas mahina at hindi gaanong maimpluwensya. Dagdag pa ng mayordomo na inaasahan ng Night Order na ang pagdiriwang ay magaganap sa silangang rehiyon kung saan nagkaroon ng mas malaking pinsala na dulot ng mga halimaw dahil hindi ito kayang hawakan ng mga adventurer ng mag-isa. Bukod pa sa katotohanan na walang mga miyembro ng Night Order na nakadestino doon. Sa totoo lang,
Naniniwala si Arnold na katulad ito ng kanyang ama na hinayaan ang mga halimaw na lumaki sa silangan para lang maging mas kapana-panabik ang pagdiriwang. Pinutol ni Finn ang pag-uusap upang ipahayag ang kanyang paniniwala na isang napakatalino na ideya. Si Arnold ang dapat na pangkalahatang panalo sa kaganapan. Sa totoo lang, sumagot siya na hindi dapat siya lumikha ng anumang inaasahan, na nagpataranta sa dalaga at nagtanong kung ano ang mali niyang sinabi. Ipinaliwanag ni Sebas na ang puso ng estratehiyang pampulitika ni Arnold ay ang magmukhang mahina. Gayunpaman, dito nakasalalay ang mahalagang punto sa isip ni Finn. Walang ibang pagpipilian, dahil napakaraming makapangyarihang kakompetensya sa pagtatalong ito, dapat kontrolin ni Arnold at manalo. Lubos na sumasang-ayon si Arnold na ito ang magiging pinakamabisang paraan. Ngunit kung ipapakita niya ang kanyang lakas, mawawala ang kanyang nakatagong kalamangan sa pag-arte sa likod ng mga eksena upang ilagay si Leonard sa trono. Sa anumang kaso, naniniwala si Sebas na wala talagang ibang pagpipilian dahil ang mas makapangyarihang magkakapatid ay may matibay na koneksyon at ang istrukturang kailangan upang manalo sa pagdiriwang na ito. Sa sitwasyong ito, sa pag-aakalang maaaring subukan ng kanyang mga kapatid ang isang katulad na bagay, naisip ni Arnold na magbalat kayo bilang silver upang akitin ang mga halimaw sa silangan. Mabilis na sinabihan siya ni Finn na huwag gawin iyon dahil maaari nitong ilagay sa panganib ang mga taong naninirahan doon. Sa sandaling sabihin niya ito, nag-aalala siya na baka lumampas siya sa hangganan dahil sa prangka niyang pagsasalita sa isang prinsipe. Ngunit tiniyak sa kanya ni Arnold na gusto niyang palaging sabihin niya ng eksakto ang nararamdaman niya nang may nakaka-relax na ngiti. Idinagdag pa niya na ang isang babaeng tulad niya ay palaging tama. Sumabay si Sebas sa pagsasabing iyon lang ang paraan ng kanyang master ng pag-amin na gusto niya ito kung sino talaga siya. Ang komentong iyon ay nakapagpapasaya kay Finn, bagamat agad itong itinanggi ng prinsipe mismo. Nang umalis siya para bumili ng tsaa, sinabihan ni Arnold ang kanyang mayordomo na itigil ang mga hindi kinakailangang pahayag na iyon. Gayunpaman, iniwan niya ang usapan nang hilingin ni Sebas na magpaliwanag siya. Sa halip, may mas mahalaga pang binanggit si Sebas. Ang guild ng mga adventurer ay naghahanap upang makipag-ugnayan kay Silver. Nang dumating ang nakabalat kayong prinsipe, nalaman niya na isang Cerberus ang nakakalat, na nagdudulot ng kaguluhan. Dahil may pabuya sa antas ng A-level, ang isang veterano na adventurer na may ranggong SS tulad ni Silver ang perpektong kandidato para harapin ito. Dahil dito, wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang pangangaso, kahit na ito ang pinakamasamang panahon para mawalan siya ng pokus. Habang papalapit ang pista, tungkulin pa rin ang inuuna. Sinundan niya ang halimaw at sinubukan ang tibay nito gamit ang sunod-sunod na matataas na antas ng mga spell, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nag-iwan ng kahit isang gasgas. Nang mapagtanto niyang hindi iyon sapat, itinaas ni Silver ang kanyang stake at pinakawalan ang isang napakalakas na spell na literal na nagpapaslang sa Cerberus, na walang iniwang pangil, na casual niyang kinuha bilang isang trepeo. Sa sandaling iyon, nabigla siya sa pagdating ng isang kilalang tao mula sa kaharian, si Elma von Amsberg, ikatlong commander ng Order of Knights at anak na babae ng Supreme Archduke. Pumunta siya para manghuli ng Cerberus at nagtanong kung ang nakakabinging ingay na iyon ay siya mismo ang nagpabagsak dito ng walang pag-aalinlangan. Gumanti si Silver, nagtatanong kung hindi niya masabi sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa pagkawasak sa kanilang paligid, maliban na lang kung may problema siya sa paningin. Natigilan sa kanyang katapangan, inamin ni Elma na nakuha ni Silver ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng kanyang sariling merito, ngunit itinuro na tila napunta ito sa kanyang ulo, dahil sa kung gaano siya kawalang ingat magsalita. Binanggit din niya na tinawag siyang tagapag-alaga ng imperyo, isang titulo na madaling makita bilang isang hamon sa pamilyang Amsberg, na kilala sa eksaktong parehong pangalan. Ipinagkibit balikat ito ni Silver, sinabing maaaring sabihin ng mga tao ang anumang gusto nila, at personal niyang wala siyang pakialam sa ganoong katawa-tawang palayaw. Para kay Elma, parang isa na naman itong panghihikayat, na parang ipinahihiwatag niya na ang titulo mismo ay hindi sulit na pag-abalahan. Sumagot si Silver, sa totoo lang, ang pagkairita sa kung ano ang tawag sa iyo ng mga tao ay isang bagay na ginagawa lamang ng mga taong may maliit na pag-iisip. Iyon na ang huling straw at inilagay ni Elma ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang espada at nilinaw na hindi niya kukonsintihin ang isa pang insulto. Ngunit sinagot ni Silver na ang tunay na pang-aasar ay nagmula sa mga Amsberg.
Dumating siya upang manghuli ng mga Cerberus na parang hindi ito kayang hawakan ng guild. Sinubukan niyang ipaliwanag na iniisip lamang niya ang pagprotekta sa mga tao at maging ang kanyang nasasakupan ay sumang-ayon na hindi sila dapat makialam sa mga usapin ng guild. Bukod dito, kailangan nilang bumalik agad sa kabisera, kaya mas mabuting umalis na. Sa huli, sumuko si Elma. Ngunit nangako na hindi niya hahayaang kumilos ng ganito si Silver sa susunod. Habang umaalis siya palayo, hindi maiwasan ni Arnold na makaramdam ng kasiyahan. Sa unang pagkakataon, nagawa niyang talunin ang kanyang kaibigan noong bata pa siya nang hindi tinamaan ng kahit isang bagay na hindi niya nagawa sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, napagtanto niya na maaaring siya ay naging kaaway ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kaharian. Dahil sa isang parang bata na sama ng loob, hindi na ganoon kasaya ang bahaging iyon. Pagkalipas ng ilang araw, sabik na hinintay ni Arnold ang pagdating ng isang unit na sasali sa kanyang paksayon para sa paparating na kaganapan, at lubos siyang natatakot na baka si Elma iyon. Naiintindihan ni Sebas ang kanyang pag-aalala. Total, isa siyang inapo ng mga bayaning sumali sa Order of Knights sa edad na 11 at naging commander sa edad na 14, isang tunay na prodigy. Inamin ni Arnold na napakalakas niya, ngunit itinuro rin niya ang kanyang mahirap na personalidad noong sila ay 7 taong gulang matapos niya itong iligtas mula sa pang-api. Agad niya itong tinawag na mahina, ang pinakamasamang bagay na masasabi mo sa isang marupok na batang lalaki. At hindi lang iyon ang pagkakataon. Hindi na niya ito mabilang na beses na binugbog sa kadahilan ng pagsasanay lang iyon. Hindi nakakapagtaka na gusto ni Arnold na lumayo hanggat maaari sa demonyong iyon. Sa mismong iyon, pumasok si Elma sa kanyang opisina, tinatanong na kung sino talaga ang tinatawag niyang demonyo. Nagpapanik, sinabihan ni Arnold si Sebas na ipatawag agad ang mga kabalyero, ngunit mahinahong itinuro ng mayordomo na wala sa kanila ang makakalaban sa kanya. Taglay ang perpektong kahinahunan, magalang na binati ni Elma si Arnold at ibinahagi ang balitang pinakakinatatakutan niya. Ang unit ng Amsberg ang sasama sa kanya sa pagdiriwang ng Night Hunt Festival. Sa katunayan, personal niya itong hiniling, at hiniling niya rito na huwag magmukhang ganoon dahil balak niya itong ituwid at wakasan ang kanyang duwag na pag-uugali. Total, tinatawag siya ng mga tao na walang kwentang prinsipe, na hindi angkop para sa maharlika. Upang ayusin ang kanyang nakakahiyang reputasyon, kinaladkad siya ng commander palabas sa patio at pinilit siyang matutong sumakay ng kabayo tulad ng isang tunay na prinsipe, na pinag-aralan niya sa buong hapon. Kinabukasan, halos hindi makagalaw ang kawawang lalaki, tuluyang nawasak ng kabayo at ng walang humpay na babaeng iyon. Gayunpaman, ipinaalala ni Sebas sa kanya na mayroon siyang isa pang sesyon kay Miss Elma ngayon. Binanggit ni Finn na tinatawag pa nga ng ilang tao si Elma na ang bumalik na bayani, kahit na sa tingin niya ay kasing lakas din si Silver. Ipinaliwanag ni Sebas na dalubhasa si Lord Arnold sa sinaunang mahika, kaya ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi gaanong kahanga-hanga, lalo na't dati ay lumiliban siya sa mga klase sa swordsmanship, pagsakay sa kabayo, at modernong mahika. Inakala ni Finn na ang lahat ng mga adventurer ay nasa pinakamahusay na pisikal na kondisyon. Ngunit inamin ni Arnold na binabawi niya lang ito ng sinaunang mahika. Alinman dito, may isa pang panig dito. Ngayon na si Elma ay bahagi na ng kanilang paksayon, kung mananalo si Arnold sa pangangaso, iisipin ng lahat na dahil ito sa kanya, hindi sa kanya. Sa madaling salita, maaari nang ibigay ni Arnold ang kanyang makakaya kahit na mas gusto niyang manalo si Leonard dito. Tinanong ni Finn kung bakit dahil maaaring gamitin ni Arnold ang lahat ng impluwensya ng kanyang posisyon bilang planetary ambassador upang tulungan ang kanyang kapatid na maupo sa trono. Pagkatapos ay itinuro ni Sebas na ang binatang lalaki ay sadyang tamad at ayaw niyang akuhan ang responsibilidad na iyon, isang paninindigan na tiyak na hindi sasang-ayunan ni Miss Amsberg. Tinanong ni Arnold kung ang babaeng iyon ay ang kanyang ina ngayon. Ngunit inamin ni Finn na gugustuhin niyang magkaroon ng isang kaibigan noong bata pa na nagmamalasakit sa kanya ng sapat upang palaging itulak siya upang lumago. Tungkol sa kanya, dumating si Elma na may dalang gamot para sa apprentice, ngunit tiniyak niya sa kanya na siya ay inalagaan na ng isang taong mas mabait kaysa sa kanya ng 1,000 beses. Pagkatapos ay nahinuhan ng commander na tinutukoy niya si Finn. Magalang na nagpakilala ang dalawang babae,
Pagkatapos nito ay nagpa siya ang opisyal na ilipat ang pagsasanay ng mga estudyante upang makapaglaan siya ng mas maraming oras dito sa magandang umagang ito. Nang sumapit ang gabi at sa wakas ay pinalaya na si Arnold, nagsimula siyang maghinala na ang babaeng iyon ay maaaring ang reinkarnasyon ng demonyo. Dahil sa pagod, binuwag niya ang isang huwad na pader sa pasilyo ng mansyon at bumaba sa isang hagdanan kung saan niya natagpuan ang kanyang misteryosong lolo na nag-aaral ng mahika. Hindi literal na lolo niya iyon. Ito ang pisikal na manifestasyon ng kamalayan ni Gustav Lakes Adler, ang ika-29 na emperador ng Adriasia. Nang tanungin kung paano siya hindi nawawalan ng interes sa mahika, ipinaliwanag ni Gustav na kahit na matapos ang lahat ng mga taong ito, ang tunay na diwa ng mahika ay hindi pa lubos na nauunawaan. Naniniwala si Arnold na medyo matapang ang matanda na sabihin iyon, lalo na't isinasaalang-alang na sa pagtatapos ng kanyang pananaliksik, ang kanyang katawan ay ninakaw ng isang demonyo at ang kanyang kaluluwa ay tinatakan sa loob ng isang libro. Sa katunayan, dahil siya ay sinapian at nagpatuloy sa pagwasak sa kabisera ng imperyo, ang paggamit ng sinaunang mahika ay naging bawal sa loob ng maharlikang pamilya. Bilang resulta, kailangan na ngayong ilihim ni Arnold na may alam siya tungkol sa ipinagbabawal na sining na iyon. Gayunpaman, mas gusto ni Gustav na tumingin sa magandang panig. Dahil mismo sa siya ay tinatakan kaya nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang apo sa tuhod na matutunan ang ganitong estilo ng sorcery. Bukod doon, casual niyang sinabi na ang Silver na nakakulong at may susi ay napatunayang lubos na kapaki-pakinabang, isang bagay na hindi may kakaila ng lalaki tuwing siya ay nagbabalat kayo bilang Silver. Ngunit hindi pumunta rito si Arnold para sa kaunting usapan. Kaya, dumiretso siya sa punto. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nasangkot sa pakikibaka para sa trono. Bago ang lahat, itinuro ni Gustav na ang sinumang kandidatong may talento ay tiyak na mahihila sa tunggalian sa kalaunan. Sa kasamaang palad, ganoon talaga ang realidad, at nagiging lantaran ito na kapag ang isang kapatid ay naging kaaway mo sa labanang ito, maaari mo na siyang hayagang alisin. Si Gustav mismo ay halos mawalan ng buhay ng hindi mabilang na beses sa unang prinsipe, ang kanyang nakatatandang kapatid, na ang pangalan ay hindi niya lubos na matandaan. Pinunan ni Arnold ang patlang, si Wilhelm. Iron Echo, ayon sa matandang lalaki, malamang na tinanggal si Wilhelm ng kanyang sariling mga kapatid sa isang punto. Gayunpaman, mula sa pagkakaintindi ni Arnold, inimbestigahan ng kanyang ama ang kaso at walang nakitang ebidensya ng pagpaslang. Kaya, ang opisyal na kwento ay nasawi si Wilhelm sa labanan. Hindi mapigilan ni Gustav na matawa sa kawalang kasalanan ng lalaki. Total, napakabihirang masawi ang prinsipe ng korona sa digmaan. Halimbawa na lang si Leonard. Kung siya ay ipadala sa mga harapang linya, ibibigay ni Arnold ang kanyang buhay upang protektahan siya. At pagdating sa magiging hari, walang paraan na si Wilhelm ay basta na lamang nasawi sa labanan. Mas makatuwirang isaalang-alang ang posibilidad ng isang sabwatan, lalo na't ang kasaysayan ay puno ng mga nakakasawi na pakana na isinagawa sa tamang sandali kung kailan nakataya ang korona. Ang totoo, kung walang bakas ng pagpaslang na natagpuan, kung gayon ang pagpaslang ay mahusay na ginawa or ang emperador mismo ay kasangkot. Kung gayon nga, naniniwala si Arnold na dapat silang manatiling mapagmatsyag dahil ang gayong sabwatan ay maaaring buhay pa rin hanggang sa araw na ito. Sinamantala ang pagkakataon, nagtanong si Arnold kung mayroong anumang uri ng mahika na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Sa pagbanggit pa lamang ng salitang mahika, si Gustav ay labis na natuwa. Ipinaliwanag ni Arnold na ang bilang ng mga halimaw sa imperyo ay tumataas nitong mga nakaraang araw, na nagmumungkahi na maaaring may kumokontrol sa kanila. Si Gustav, na puno ng sigasig, ay nagsabi na kung kakaunti lamang ang mga halimaw, maaaring posible ang mahiwagang kontrol, ngunit walang umiiral na maaaring kumokontrol sa mga nilalang sa napakalaking lugar. Sa kabilang banda, mayroong isang artifact na may kakayahang gawin iyon, ang Hanland na plauta. Naalala ni Arnold na ang pagdiriwang ng pangangaso ng mga knights ay malapit nang maganap kasama ang mga miyembro ng pamilyang imperial na nangunguna sa mga tropa. Ngumisi si Gustav at iminungkahi na si Johannes ay dapat na nagpaplano ng isang bagay na kawili-wili. Pagkatapos ay nagtanong tungkol sa gantimpala. Ayon kay Arnold, ito ay ang posisyon ng potensyal na ambasador. Dahil sa kahalagahan ng naturang papel, hindi niya kayang matalo si Leonard.
Ngunit kung ang mahiwagang plauta ay nasa kamay ng kalaban, wala silang pagkakataon. Gayunpaman, naniniwala si Gustav na ang sinumang may kakayahang mangakit ng mga halimaw sa puso ng kabisera ay hindi masisiyahan sa isang bagay na kasing simple ng isang prestihiyosong titulo. Isang bagay ang malinaw, dapat sirain ni Arnold at ng kanyang mga kaalyado ang Hamlin bago nito masira ang buong laro. Total, ang mga halimaw ay nagtitipon na bago pa man ay anunsyo ang pagdiriwang, na nangangahulugang ang sinumang nasa likod nito ay may mga plano ng matagal na bago pa man. Matapos ang usapang ito tungkol sa mga sabuatan at pagtataksil, umalis si Arnold sa lihim na silid upang makasalubong ang isang asasin sa isang madilim na pasilyo ng kastilyo. Walang duda, ang mga bagay ay nagsimulang maganap ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Inaangkin ng asasin na hindi niya tatapusin ang prinsipe, ngunit hiniling niya na umatras siya mula sa pagdiriwang ng pangangaso. Alam ni Arnold na isa siya sa mga paborito mula nang sumali si Elma von Amsberg sa kanyang paksayon, na siyang dahilan kung bakit sila ang pangunahing target. Gayunpaman, tumatanggi siyang umatras. Sa halip, nakulong niya ang lalaki sa loob ng isang mahiwagang harang para sa interogasyon. Ang una niyang tanong ay kung paano nagawang pasukin ng nanghihimasok ang Imperial Sword Castle, ngunit iginiit ng bihag na mas gugustuhin niyang masawi kaysa ibunyag ang pangalan ng kanyang amo. Sa pag-aakalang nakahanap na siya ng butas, inutusan ng asasin ang kanyang mga nasasakupan na sumalakay mula sa mga anino, ngunit ang nagpakita ay si Sebas. Mahinahong ipinaalam na 3 pang kriminal ang nahuli na. Nang mapagtanto na siya ay nag-iisa na lamang, tumanggi pa rin ang lalaki na ibunyag ang anumang bagay tungkol sa kontrata ng pagpaslang. Si Arnold, na hindi umaasa sa pagpapahirap, ay pumili ng isang mas pinong diskarte, ang sinaunang mahika. Sa sandaling magkabisa ang spell, nagsimulang sumigaw ang asasin sa takot, desperadong ipinangako kay Lady Sandra na wala siyang ibinunyag sa kaaway. Sa panunood nito, sinabi ni Sebas na katulad ito ng pangalawang prinsesa na kumokontrol sa mga tao sa pamamagitan ng takot. Gayunpaman, dahil kumikilos siya ng ganito kaagresibo ng maaga, napagpasyahan ni Arnold na malamang na hindi kasangkot si Sandra sa sitwasyon ng halimaw. Tungkol naman sa mga nanghihimasok, iniutos niya na panatilihin silang buhay, baka maging kapaki-pakinabang sila sa ibang pagkakataon. Bago umalis ang kanyang master, ipinaalam sa kanya ng mayordomo na ang lokasyon ng pagdiriwang ng pangangaso ay sa wakas ay inanunsyo na habang nagsasanay si Arnold kasama si Miss Elma. Gaya ng inaasahan ng marami, ang kaganapan ay magaganap sa lungsod na kasalukuyang dumaranas ng matinding pag-atake ng mga halimaw. Angkil, ang pinakamalaking lungsod sa silangang bahagi ng imperyo. Pagkalipas ng 2 linggo, sa mismong lugar na iyon, ang mga paputok ay nagliwanag sa kalangitan sa gabi, hudyat ng pagsisimula ng pinakahihintay na paligsahan sa imperyo. Para sa mga tao, hindi lamang ito isang kompetisyon sa mga maharlika. Ito rin ang kanilang pagkakataon na makita ang Angkil na tuluyang nakalaya mula sa banta na nagpapahirap sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging panahon ng pagdurusa at matinding pag-iingat, naglaan pa rin ng oras ang mga tao upang mag-relax at subukang tamasahin ang pagdating ng pagdiriwang. Total, lahat ng mga prinsipe ay mananatili sa kill sa panahon ng kaganapan. At kakaunti ang mga bagay na mas mahalaga sa isang lungsod kaysa sa pag-host ng isang bagay na napakahalaga. Sa gitna ng lungsod, isang lalaking umiinom ang nawalan ng singsing, isang bagay na tiyak na magpapagalit sa kanya ng kanyang ina. Samantala, isang maliit na nilalang ang nagpakita malapit sa kanyang paanan nang hindi napapansin at nakawala. Kasabay nito, binigyan ni Arnold si Finn ng isang pares ng salamin na may taglay na bahagyang mahiwagang enchantment. Para sa sinumang hindi siya lubos na nakakakilala, magmumukha siyang isang ordinaryong babae lamang. Dahil sa pagkadismaya, sumagot si Finn na isa na siyang normal na babae, ngunit walang pasensya si Arnold na makipagtalo at sinabihan siyang subukan ang regalo. Pagkasuot niya nito, isang berdeng enerhiya ang sandaling bumalot sa kanya bago nawala. Tinanong niya kung maganda ba ang itsura niya sa suot nito. At nagkunwari si Arnold na hindi niya ito nakitang kasing ganda ng dati. Sa pagpapalit ng usapan, sinabi ni Finn na nag-aalala siya sa kanya dahil lagi niyang iniisip ang mga plano at estratehiya kung kailan siya dapat mag-relax ng mas madalas. Bilang tugon, inanyayahan ng prinsipe ang dalaga na bisitahin ang mga stall ng festival. Maya-maya, busog na busog ang tiyan ng dalaga,
pakiramdam niya ay sisibog na siya anumang oras. Nagkomento si Arnold na maaari sana siyang kumain ng mas kaunti sa bawat pwesto, dahil plano niyang bisitahin silang lahat, ngunit sumagot siya na ang paggawa nito ay magiging labis na kawalang galang sa mga naghahanda ng pagkain. Alinman dito, nagbiro siya na hindi ito isang bagay na inaasahan niyang marinig mula sa anak na babae ng isang duke. Nang marinig iyon, naunawaan ni Finn na tiyak na nagsaya si Arnold noong bata pa siya, paminsan-minsan ay tumatakas sa kastilyo. Ngunit hindi niya kailanman naranasan ang pagkakataong iyon at namuhay ng nakakulong na parang nasa loob ng isang simboryo na salamin, na pipilitang panuuri ng ibang mga batang kasing edad niya na naglalaro habang siya mismo ay tinatrato na parang gawa sa kristal. Sa katunayan, marahil dahil doon, inilalabas niya ngayon ang lahat ng naipon na pagkadismaya sa pamamagitan ng paglunok sa bawat pagkaing nakikita niya. Gusto pa nga niyang bumalik at bisitahin ang iba pang mga pwesto, ngunit hindi na niya kayang kainin kahit isang butil ng kanin. Gayunpaman, sinabi ni Arnold na posible na tamasahin ang pagdiriwang sa pamamagitan lamang ng paglalakad at pagtingin sa mga pwesto, isang bagay na malinaw na hindi inakala ni Finn na posible. Sa gitna nito, nakita ng dalawa si Prinsipe Leonard na dumarating sa plaza, kasama ang ilang kabalyero. Alam ni Arnold na kahapon lang, ini-inspeksyon ni Leonard ang ilang mga nayon at lungsod sa paligid ng Kiel, na lalong nagpapataas ng kanyang paghanga sa kaseryosohan ng kanyang kapatid. Kasama ang kanyang katulong na si Marie, nilapitan sila ni Leonard para sa isang pag-uusap at ang kanyang presensya ay nakakuha ng atensyon ng halos lahat ng naroon. Kung kilala si Leonard sa kanyang kagwapuhan, kasipagan, at pakiramdam ng responsibilidad, si Arnold naman ay itinuturing na walang silbi. Alam niya na ang mga tao ay laging nagbubulungan ng mga masasamang bagay tungkol sa kanya, ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang reputasyon para sa ikabubuti ng lahat. Nahuli ni Leonard ang kanyang kapatid nang tanungin niya kung date iyon, na lalong nagpasabik kay Finn, habang si Arnold ay nagkunwari na wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, tinanong ni Arnold kung ano ang ginagawa ng kanyang nakababatang kapatid sa plaza ng oras na iyon, at ipinaliwanag niya na isang serye ng mga pagnanakaw ang nangyayari sa buong lungsod. Natutuwa sina Arnold at Finn sa ganitong sitwasyon, dahil halos lahat ng mga kabalyero sa kaharian ay naruroon. Sa totoo lang, ang pagsasagawa ng napakaraming pagnanakaw sa isang sitwasyon na tulad nito ay halos parang paghamon mismo sa emperador. Naniniwala pa nga si Leonard na si Elma ay dapat na nagpapatrolya sa isang sulok sa eksaktong sandaling iyon. Ang marinig lamang ang pangalang iyon ay sapat na para si Arnold ay sumimangot at umungal na parang isang maliit at galit na aso. Hindi nagkataon, ang parehong maliit at puting nilalang na nagpakita kanina ay bumalik na may isa pa at nagsimulang magpakita ng pagmamahal kay Finn, na nabighani sa kanila. Nahihirapan sina Leonard at Arnold na matandaan kung ano ang tawag sa kanila. Kaya, binanggit ng isang sundalo na kilala sila bilang Brett. Ang kakaiba ay ang mga hayop na ito ay karaniwang naninirahan sa kanluran, ngunit narito sila sa silangan sa ilang kadahilanan. Bigla, ang mga nilalang ay nagsimulang sumuot sa mga damit ni Finn at nagdulot ng kaguluhan sa loob niya, na lumikha ng isang nakakahiyang sitwasyon na walang sinuman ang maaaring tumigil sa pagtitig habang siya ay gumanti ng mga hindi sinasadyang paggalaw dahil sa mga hininga sa loob ng kanyang damit. Ang kawawang Marie ay hindi nakaligtas nang ang isa sa mga Brett ay sumalakay din sa kanyang damit, na nagdulot ng parehong reaksyon. Sa huli, pagkatapos magdulot ng lahat ng gulo, ninakaw ng pilyong nilalang ang hairpin ni Finn at tumakbo kasama ang kanyang grupo. Ito ay nagpapaliwanag ng husto kung ano ang nangyayari. Sino man ang nasa likod nito ay ginagamit ang mga hayop na ito upang isagawa ang mga pagnanakaw na kumakalat sa Kiel sa bisperas ng kapistahan. Naging desperado si Finn matapos mawala ang regalong ibinigay ng kanyang kamahalan. Ngunit tiniyak ni Arnold sa kanya na patatawarin siya ng kanyang ama kung hihingi siya ng tawad. Bukod dito, balak niyang habulin ang sinumang nagnakaw nito, kaya walang dapat ipag-alala. Gayunpaman, hindi sigurado si Leonard dahil nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng populasyon at sa maayos na pag-usad ng kapistahan. Dahil dito, agad siyang umalis upang imbestigahan ang kaso. Pagkaalis ni Leonard, humingi ng tawad si Finn kay Arnold dahil sa pagdulot ng kahihiyan sa kanya sa publiko dahil gusto lang nitong tumulong. Habang nagsisimula siyang mag-isip na baka hindi na siya dapat naroon, binigyang diin ni Arnold na mas komportable siya kapag naroon si Finn.
At higit sa lahat, tiwala siyang mahahanap nilang dalawa ang responsable sa pagkontrol sa mga Brett. Ngayong hinahanap na ang salarin, sinisiyasat ng prinsipe ang mga eskinita at mga kalsada sa likod ng kill para maghanap ng anumang palatandaan, pinaghihinalaan na niya na maaaring may kasamang mahiwagang bagay dahil kahit na maaaring sanayin ang mga Brett na magnakaw, tila alam na nila kung saan pupunta pagkatapos. At kung papunta sila sa isang malayong lugar, tanging mahika lamang ang makapagpapaliwanag ng isang bagay na tulad nito. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, nakakita siya ng isang batong pangimbak ng tunog. Naglalabas ito ng mga naitalang tunog sa mga regular na pagitan. Kung ire-record mo ang boses ng isang babaeng Brett at ilalagay ito sa mga takdang lokasyon, tatakbo ang mga lalaki patungo sa mga puntong iyon, na magdadala ng mga bagay bilang handog sa pag-aasawa. Sa kasong ito, ang mga regalo ay mga bagay na ninakaw mula sa mga tao ng bayan. Taglay ang ebidensyang ito, nagtungo ang dalawa upang maghanap ng mas maraming bato na nakakalat sa buong lungsod, at ang paraan ng pagkakaayos ng mga ito ay tumutukoy kung saan nais ng salarin na mapunta ang mga Brett. Matapos matagpuan ang isa sa mga batong ito sa isang mas mataas na lokasyon, napatayo si Finn sa mga balikat ni Arnold, ngunit nawalan silang dalawa ng balanse. Habang nakadikit ang asset ni Finn sa kanyang mukha, sandaling naparalisa si Arnold, nahuli sa isang emosyonal na kawalan sa pagitan ng takot at kasiyahan. Sa kalagitnaan nito, nakita ng babae ang isang Brett na tumatakbo malapit, at napansin ito ng dalawa na pumapasok sa isang bahay. Dahil alam nilang hindi siya pakikinggan ng mga gwardya, inayos ni Arnold ang kanyang buhok at muling nagpanggap na si Prinsipe Leonard. Pagkatapos ay pinakilos niya ang isang pares ng mga kabalyero na naka-duty, inutusan silang suriin ang mga kaina-hinalang residente. Habang papalayo sila, nag-aalala si Finn na ang lahat ng ginagawa ni Arnold ay magiging kredito para sa kanyang kapatid. Gayunpaman, walang pagmamataas si Arnold tungkol dito. Sa katunayan, naniniwala siyang mapapahusay nito ang reputasyon ni Leonard at makakatulong sa kanya na makuha ang korona. Kalaunan, isang kriminal na network ang naaresto sa kill, at ipinagdiwang ng mga tao ang pagtatapos ng sunod-sunod na pagnanakaw na sumisira sa kalooban ng lahat. Ang kinikilala sa paghuli sa mga kriminal na ito ay syempre si Prinsipe Leonard, na nagpapatibay sa kanyang imahe bilang isang tagapagligtas sa mga tao. Kalaunan, pumasok si Arnold sa bahay kung saan kukunin sana ng mga kriminal ang regalo ni Finn. Kahit na nakabalat kayo bilang Leonard, sinabihan siya ng mga gwardya na nagsabi sa prinsipe na huwag hawakan ang mga ninakaw na bagay hanggang sa dumating ang pangkat ng investigasyon. Gayunpaman, may plano si Arnold. Habang kinukuha niya ang hairpin ni Finn, hiniling niya rito na tanggalin ang kanyang salamin. Nang magawa niya ito, nabura ang spell at nakilala siya ng mga gwardya bilang ang tunay na Blue Moon. Doon nila napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Ipinaalala ni Arnold sa kanila na kahit isang regalo mula mismo sa hari ay ninakaw. At kung malaman ito ng kanyang ama, tiyak na magugulat ang mga ulo ng mga gwardya na responsable sa pagpapatrolya. Sa madaling salita, makabubuti para sa kanila na kalimutan na ang nangyari at huwag nang banggitin pa ang hairpin na iyon. Sa wakas, hiniling ni Finn sa mga kabalyero na palayain ang mga nabihag na Bretts pabalik sa kalikasan, at halos matisod ang dalawang lalaki, sinusubukang magpasya kung sino ang tutupad sa kahilingan para sa maganda at hinahangaang Blue Moon. Bilang bonus, binigyan sila ni Arnold ng pera para makainom sila pagkatapos ng kanilang shift. Habang paalis sila, matapos masaksihan ang lahat ng ginawa at patuloy na ginagawa ni Prinsipe Arnold para sa kanyang kapatid, itinuro ni Finn na kahit iginiit niyang itago ang kanyang mga nagawa, lagi niyang malalaman kung gaano siya kahanga-hanga. Tungkol doon, naisip niyang magsulat ng isang libro tungkol dito balang araw para walang sino man sa imperyo ang makakaalam kung ano talaga ang nangyari. Ngunit iniisip ni Arnold na sumosobra na iyon. Bigla, natanong ng dalawa si Elma na nakikipag-usap sa isang pares ng mga manggugulo sa palengke. Tila wala ng pasensya ang commander para sa isang walang kabuluhang pagtatalo. Ngunit talagang nawalan siya ng gana ng magtulungan ang dalawang lalaking nagtatalo sa wala at sinabihan ang opisyal na huwag nang pakialaman ang sarili niyang gawain. Mula noon, tuluyan nang nagalit si Elma at walang awang pinagalitan sila. Matapos masaksihan ang eksenang iyon, ang unang ginawa ni Arnold ay umalis bago pa siya makita ng barbarong iyon.
Kailangan na niyang harapin ito bukas kapag nagsimula na ang pista, kaya anumang oras na maiiwasan niya ito ay malugod na tinatanggap. Sa pagsasalita tungkol sa pagsasamantala sa oras, naisip niya na baka gutom na naman si Finn pagkatapos ng lahat ng paglalakad. Kaya, niyaya niya itong muli sa mga stall ng pagkain. Pagkalipas ng ilang oras, muling busog na busog ang tiyan ng dalaga. Hindi na niya ito matiis, hinawakan niya ang kanyang tiyan at sumigaw para marinig ng lahat. Ngayon ang araw na sobrang saya ko na nabusog. Samantala, habang nagtatrabaho mula sa mga anino, ang ikalimang prinsipe, si Carlos, ay nagbigay ng plauta ng Pied Piper sa dalawang batang tulisan at simple lang ang plano. Kapag sinalakay nila ang lungsod, magpapakita siya bilang tagapagligtas nito, mananalo sa pagdiriwang, at kukunin ang lahat ng kredito. Bago opisyal na magsimula ang kompetisyon, ipinaliwanag ni Sebas sa kanyang master na ang bawat kalahok ay dapat magsuot ng mahiwagang aksesorya. Pinapayagan nito ang mga tagapag-ayos na subaybayan ang mga miyembro ng maharlikang pamilya at pinipigilan ang pandaraya. Dahil ang bawat maharlika at ang kanilang unit ng kabalyero ay dapat kumilos ng magkakasama, ang mga kabalyero ay hindi pinapayagang gawin ang lahat ng labanan habang ang kanilang prinsipe ay nakaupo at walang ginagawa. Kung ang isang maharlika ay lumipat ng higit sa 1 kilometro ang layo mula sa kanilang unit, ang pulse areas ay mababasag, automatikong aalisin sila. Ikinalulungkot ni Arnold ang katotohanan na hindi niya maaaring iwan ang lahat kay Elma at matulog sa bahay tuluyan, tinitiyak na sasabihin ito ng sapat na malakas upang mapalakas ang kanyang imahe bilang isang walang kwentang prinsipe. Itinuro ni Leonard na sina Krista at Rupert ay hindi dapat sumali sa labanan at kinumpirma ni Sebas na ang dalawang bata ay hindi maaapektuhan ng paghihigpit sa distansya. Maaari silang manatili sa loob ng mansyon at magbigay ng mga utos mula roon. Nang matapos ang pulong, nilapitan ni Krista ang kanyang kapatid na si Arnold at sinabi rito na nakikita na naman niya ang hinaharap. Mukhang hindi maganda ang mga bagay-bagay at isang napakalaking bilang ng mga halimaw ang patungo sa lungsod. Nagpasalamat si Arnold sa batang babae para sa babala at sinabing mas pinapadali nito ang kanyang susunod na hakbang. Ilang minuto ang lumipas, nakilala ni Finn ang batang si Krista sa isa sa mga silid. Agad na nabighani ang batang babae sa sikat na kagandahan ng Blue Moon, isang babaeng kilala bilang pinakamaganda sa buong kaharian. Sinubukan ni Finn na itanggi ang gayong eksaheradong titulo, habang hiniling ni Arnold sa kanya na manatili kasama si Krista hanggang sa bumalik ito. Nabalisa ang batang babae at hiniling sa kanyang kapatid na manatili, ngunit alam na alam ni Arnold kung paano siya kukumbinsihin. Inalok niya ito ng isa sa mga matatamis ni Finn, at sa sandaling matikman ito ni Krista, talagang nagustuhan niya ito. Sa huli, sapat na iyon para makumbinsi siyang manatili ng walang reklamo. Hindi nagtagal, kinausap ng emperador ang mga kalahok sa pagdiriwang ng pangangaso noong gabing iyon mula sa balkonahe ng palasyo. Hayagan niyang inamin ang kanyang pagkakamali, sinabi niya na ang silangang rehiyon ay nagdusa mula sa pagsalakay ng halimaw na ito dahil sa kanya, at mapagkumbabang humingi siya ng tawad. Kung isasantabi iyon, ipinaalala niya sa lahat na ang bawat kabalyero na kumakatawan sa isang prinsipe or prinsesa ay nanumpa ng katapatan sa kanilang pinuno. Kasabay nito, dapat igalang ng maharlikang pamilya ang mga mandirigmang lumalaban para sa kanila. Dapat silang kumilos bilang isang katawan at harapin ang pinakamalaking banta sa loob ng kaharian ng magkasama upang ang mga tao ay muling mamuhay ng mapayapa. Pagkalipas ng ilang oras, sa punong tanggapan ng pagdiriwang, iniulat ni Sebas na natalo ni Gordon ang dalawang alakdan ng buhangin habang si Sandra ay patungo sa hilagang silangan at si Krista ay malapit ng harapin ang isang grupo ng mga slime. Sa ngayon, lahat ay umuunlad sa medyo balanseng bilis maliban sa isang unit na mas maaga kaysa sa iba. Tungkol sa unit na iyon, hindi makapaniwala si Arnold na sinisira ng babaeng ito ang lahat ng nasa kanyang landas at iginiit pa rin na hindi makatanggap ng tulong. Sa isang pagpapakita ng walang kapantay na kasanayan, pinaslang ni Elma von Amsberg ang 30 itim na hunters, isang uri ng lobo ng A-level class, bago agad na bumalik sa kanyang kabayo upang ipagpatuloy ang pangangaso. Gayunpaman, pinahinto ni Arnold ang pagmamadali ng dalaga at sinabihan ang lahat na magpahinga para sa araw na ito. Total, ito pa lang ang una sa 3 araw. Kailangan nilang mapanatili ang kanilang lakas para sa kung ano ang mangyayari. Nagreklamo si Elma,
Ngunit ipinaalala sa kanya ni Arnold na siya ang pinuno ng buong operasyong ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nilunok niya ang kanyang pride at sinunod ang utos. Pagkatapos ay tumungo ang unit sa pinakamalapit na bayan upang magpalipas ng gabi sa isang bahay tuluyan. Ang prinsipe ay payapang umiinom sa balkonahe sa labas ng kanyang silid nang biglang pumasok si Elma nang hindi kumakatok. Natural, agad niya itong pinagalitan dahil dito. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung papasok siya sa kanyang silid nang hindi kumakatok, at casual siyang sumagot na puputulan niya siya. Pagkatapos ay napansin ni Elma ang hindi patas na ekspresyon sa mukha nito at tinanong kung saan eksakto siya nakatingin. Inamin ni Arnold na nakatitig ito sa kanyang mga asset. Bagamat nadismaya siya na hindi ito lumaki ng kasing laki ng inaasahan niya. Hindi pinansin ang kalokohang iyon, ipinaliwanag ni Elma na gusto niyang mag-ehersisyo ngayon na nakakain na siya. Natataranta si Arnold sa takot at nagtago sa likod ng kanyang upuan. Ngunit ginamit ni Elma ang pagkakataon upang banggitin ang isang bagay na gusto niyang pag-usapan sa kanya. Tunay siyang naniniwala na may potensyal si Arnold na manalo sa pagdiriwang at nalulungkot siyang makita siyang handang tretuhin na parang talunan. Sa katunayan, naniniwala siyang higit pa sa karapat-dapat si Arnold na umupo sa trono. Gayunpaman, nilinaw ni Arnold na wala siyang gustong pakialam doon. Sinabihan pa niya si Elma na huwag makialam sa kanya pagkatapos ng pangangaso na ito. Total, siya mismo ay hinuhuli ng ilan sa kanyang sariling mga kapatid sa kompetisyong ito. Dahil kasama si Elma von Amsberg sa grupo niya, malaki ang tsansa ni Arnold na manalo. At dahil ayaw talaga nila siyang maging ambasador ng Planet Area, tiyak na hahabulin siya ng iba pang mga paksayon sa torneo. Dahil ayaw niyang magdusa si Elma dahil doon, hiniling niya rito na huwag makialam hanggat maaari. Kinabukasan, nagulat ang commander nang malaman niyang nakuha ni Prinsipe Carlos ang unang pwesto. Kahit na malapit sa pinakamababang ranggo noong nakaraang araw, hindi siya makapaniwala. Kahit na hindi mahina ang ikapitong unit na kasama niya, tila imposibleng umakyat ng ganoon kalayo si Carlos sa pangkalahatang standing ng magdamag. Nang marinig ni Arnold ang pag-uusap mula sa malayo, napagtanto niya na si Carlos ay dapat may hawak ng plauta ng Pied Piper. Ngunit dahil isa siyang talunan, malinaw na minamanipula siya. At dahil hinulaan ng pangitain ni Kristen na lalala lang ang mga bagay-bagay, hiniling ni Arnold sa kanyang kapatid na maging matalino kahit minsan lang sa kanyang buhay. Bigla, nakarinig ang unit ng isang napakalakas na komosayon. Agad na napagtanto ni Elma na ito ay tunog ng isang halimaw na nagtatakbuhan. Na-corner ang mga nilalang ng mga mangangaso at ngayon ay tumatakas sila sa silangang rehiyon diretso patungong Kiel. Nakakapangilabot na balita iyon. Maaaring lipulin ng isang pagdagsa ng mga galit na halimaw ang buong lungsod, lalo na't maraming kabalyero ang nakikilahok sa pagdiriwang at halos hindi na depensahan ang mga pader. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Arnold si Elma at ang kanyang mga mandirigma na bumalik agad at protektahan ang Kiel. Nanumpa ang bawat mandirigmang naroroon na iaalay ang kanilang buhay para sa lungsod. Ngunit mas lumayo pa ang ginawa ni Arnold. Pinapangako niya sa kanila na hindi sila masasawi sa labanang iyon, kung hindi ay hindi sila papayagang pumunta at protektahan ang Kiel. Nagkatinginan ang mga mandirigma, hindi sigurado kung paano nila dapat ay pangako ang isang bagay na tulad nito. Kumilos si Elma, lumuhad sa harap ng kanyang espada at nanumpa kay Prinsipe Arnold na lahat sila ay babalik ng buhay. Mabilis na sumunod ang iba pang mga mandirigma sa kanyang pangunguna. Nang maayos na iyon, sinira ni Arnold ang kanyang pulse arrows sa pagsubaybay at inalis ang kanyang sarili sa pagdiriwang. Alam niyang magiging deadweight lamang siya sa isang mapanganib na labanan. Kaya, pinalaya niya ang kanyang mga tauhan mula sa pasanin ng pagkakaroon ng proteksyon sa kanya sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon. Sa wakas, binigyan ng prinsipe ang kanyang unit ng isang huling utos. Tumungo sa Kiel at protektahan ang mga tao nito at ang kanilang emperador. Kapag nakaalis na ang lahat, oras na para magtrabaho si Arnold sa likod ng mga eksena. Ipinatawag niya ang kanyang silver na uniforme, lumakad sa isang portal, at nawala. Samantala, sa pasukan ng Kiel, sinusubukan ng emperador na pigilan ang pagdagsa ng halimaw sa tulong lamang ng ilang sundalo na pagod na sa puntong ito. Naitaboy na ang unang alon, ngunit natanggap ni Johannes ang pinakamasamang posibleng balita. Isang pangalawang alon ng 100 halimaw ang paparating.
Alam ng emperador na ang sitwasyon ay nagiging mas desperado sa pangalawa, ngunit inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manindigan at lumaban. Sila ang huling linya ng depensa sa pagitan ng mga halimaw na iyon at ng mga tao ng Kill. Sa gitna ng lahat ng ito, dalawang mayabang na nilalang ang nagpakita sa kalangitan, tumatawa sa paglaban ng mga tao. Ang may puting buhok ay nagpakilala bilang si Sam, habang ang blonde ay si Dean. Naaalala ni Johannes na narinig niya ang mga pangalang iyon mula sa dating emperador. Sina Sam at Dean ay nakagawa ng mga kakilakilabot na gawain, pinalayas mula sa kanilang sariling angkan ng mga vampira, at napunta sa listahan ng mga Adventurer Guild bilang Class Wanted. Kinumpirma ito ng dalawang vampira nang walang pag-aalinlangan. Malinaw na ipinagmamalaki nila ang kanilang nagawa. Gayunpaman, labis silang nagalit na nakalista sila sa Adventurer Guild kasama ng mga mababang halimaw na kanilang hinuhuli. Dahil sa kahihiyang iyon, nanumpa ang magkapatid ng paghihiganti laban sa mga taong namumuno sa kahariang ito. Siyempre, ang mga tao ay mahina at panandalian lamang. Kaya, ang emperador na namuno noong nangyari ang lahat ng ito ay nasawi na. Ngunit ngayong napili na si Johannes upang kumatawan sa korona, siya ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Galit na galit, tinanong ni Johannes kung ang dalawang vampira ba ang nagudyok sa mga halimaw bilang bahagi ng maliit na paghihiganting ito. Sinabihan nila siyang manatiling mataas ang ulo habang kayapa niya dahil kapag ang bawat patak ng dugo ay naubos na sa kanyang katawan at siya ay naging isang pandekorasyon na mummy lamang, ang pinuno ng sangkatauhan ay magmumukhang hindi gaanong mapagmataas. Bilang tugon, sinabihan sila ni Emperador Johannes na gawin ang kanilang makakaya. Hindi babagsak ang imperyo dahil lang sa masawi siya. At kung tatapusin nila siya, hahabulin ng mga piling tao ng imperyo ang dalawang iyon ng walang awa. Walang interes si Dean na makinig sa mga talumpati. Matapos pahangin ang mga sundalo gamit ang kanyang pambihirang mana, naglunsad siya ng isang pag-atake kay Johannes, isa na malamang na tumapos sa buhay ng emperador kung hindi dumating si Elma von Amsberg sa tamang oras upang iwasan ito gamit ang kanyang espada. Nagpapasalamat, tinanong ni Johannes kung hindi dapat kasama ni Elma si Arnold. Humingi ng paumanhin ang anak na babae ng Archduke sa hindi pagsunod sa utos na kumilos bilang isang katawan kay Prinsipe Arnold, ngunit alam na ng emperador na isinuko ng kanyang anak ang kanyang sariling lugar sa pangyayaring iyon para lamang ipadala ang kanyang unit upang tulungan ang Kill. Para kay Johannes, pinatutunayan nito kung gaano nakahanhin si Arnold. Alinman sa dalawa, ito ang perpektong pagkakataon para ipakita ni Elma sa lahat ang tunay na kapangyarihan ng pag-espada sa Amsberg. Inaangkin ni Sam na ang pagkakaroon ng ilang karagdagang kabalyero at kabayo ay hindi magbabago ng anuman para sa emperador. Gayunpaman, mas maingat si Dean at sinabihan ang kanyang kapatid na mag-ingat sa babaeng ito. Ang kanyang pamilya ay nagmula sa isang lahi ng mga bayani. Sa sandaling iyon, itinuro ni Sam na siya ang babaeng kasama ng walang kwentang lalaking iyon, ang kilala bilang prinsipeng walang kwenta. Sa sandaling narinig ni Elma ang insultong kinasusuklaman niya ng higit sa anumang bagay sa mundo. Ang kanyang katawan ay nababalot ng isang malakas at nakakatakot na mahiwagang aura. Sumumpa na tatapusin niya silang dalawa, literal siyang lumipad patungo sa mga vampira at nagsimula ng isang matinding labanan. Matapos mapilitang umatras si Sam, binigyan siya ni Dean ng klasikong kwento. Sinabi ko na sa iyo, ang pagmamaliit sa isang Amsberg ay hindi kailanman matalino. Gayunpaman, ang mga vampira ay may kalamangan sa bilang, kaya kailangan nilang sulitin ito. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Prinsipe Carlos nang nagmamadali kasama ang kanyang unit na nakasakay sa kabayo, na nagpapahayag na siya ay dumating upang iligtas ang emperador at ang mga tao ng Kill. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga tauhan, si Carlos ay sumakay ng malayo sa unahan ng grupo upang makita siya ng malinaw ng lahat ng nanunood. Gusto niyang malaman ng buong lungsod kung sino ang tagapagligtas nito. Habang papalapit siya, inutusan ng prinsipe ang mga vampira na umatras. Tumugon si Sam sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang atake na nagpalipad sa tao ng ilang metro ang layo. Dahil lumabag sa kanilang kasunduan, pinagtawanan ng vampira si Carlos dahil sa pagiging talunan niya para hindi niya kailanman mapagtanto na ginagamit lamang siya. Sa ibang lugar, nakipagkita si Silver kay Prinsipe Leonard. Ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawa, at hiniling ng adventurer ang pagkikitang ito upang mag-alok ng kanyang suporta sa ikawalong prinsipe noong panahon ng krisis ng Kill.
Hindi kayang harapin ni Leonard at ng kanyang unit ang hukbong sumasakop sa lungsod ng mag-isa. Ngunit sa pamamagitan ng mga spell ni Silver, makakagawa siya ng isang portal upang mapalapit sila sa kill. Pagkatapos nito, maglalagay siya ng mahika kay Leonard, na magbibigay sa prinsipe ng isang napakalakas na boses na may kakayahang tumawag ng mga kabalyero mula sa ibang mga nasasakupan patungo sa kanyang panig. Binalaan siya ng isa sa mga pinagkakatiwalaang nasasakupan ni Leonard na ito ay maaaring ituring na isang pang-aabuso sa awtoridad. Walang pakialam si Leonard sa maaaring gawin nito sa kanyang reputasyon. Ang kanyang pinakamataas na prioridad ay dapat palaging protektahan ang kill, ang emperador, at ang mga tao. Sa huli, inamin ni Leonard na hindi pa siya handang magbigay ng talumpati sa maraming iba't ibang mga nasasakupan ng sabay-sabay. Pero sasabihin ni Arnold na subukan niya kahit papaano, kaya walang masama sa paggawa nito. Hindi naniniwala si Silver na sasabihin ng walang kwentang prinsipe ang ganoong bagay. Ngunit iginiit ni Leonard na ang kanyang kapatid ay may ibang uri ng determinasyon. Sa katunayan, malamang na mas mabilis siyang kumilos kaysa sa iba ngayon. Dahil doon, binuksan ni Silver ang isang napakalaking portal at sinabihan ang lahat na pumasok kasama niya. Ang mga kabalyero kasama ang kanilang prinsipe ay nakatitig dito ng may pagkamangha, ngunit nagtiwala sila sa adventurer na may ranggong SS at lumakad, nagpakita sa kabilang panig malapit sa kill. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, nakita ni Leonard ang lungsod na nagliliyab at ginamit ang portal upang palakasin ang kanyang boses, at sabay-sabay na kinausap ang bawat kalapit na domain. Tinawag niya ang lahat ng matatapang na mandirigma na handang protektahan ang mga tao ng kill sa kanilang sandali ng pinakamalaking pangangailangan. Maya-maya, isang kabalyero mula sa Hessen na nagngangalang Hans ang lumabas mula sa portal. Bagamat dumating siyang mag-isa, ang lalaki ay nagpakita ng pambihirang determinasyon. Matapos makita si Prinsipe Leonard na naglalakbay sa mga bayan ng rehiyon upang magbigay ng ginhawa sa mga tao, nagpasya si Hans na susundan niya ang taong ito balang araw. At ngayon ay dumating na ang perpektong pagkakataon. Ngunit hindi lamang si Hans ang naantig ng kabaitan ng Monarko. Hindi nagtagal ay nagpakita ang hindi mabilang na mga kabalyero, kumpleto sa armas at handang protektahan ang kill sa pangalan ni Prinsipe Leonard Rex Adler. Habang inaayos niya ang kanyang mga tropa, binilang ni Leonard ang 3,000 kalalakihan na magagamit niya. Dahil lahat sila ay kusang loob na dumating, napakataas ng moral. Nagpasalamat si Leonard kay Silver para sa kanyang tulong. Ngunit sinabi ng adventurer na ginawa niya lamang ang pinakamabuti para sa kanyang mga tao, tulad ng gagawin ng sinumang mahusay na adventurer.